Isang eksena ng pagkawasak ang naganap habang ang isang pulang sinag ay tumatagos sa isang mataas na gusali. Dalawang figure ang lumilipad sa mga guho habang naghahabulan. Isang babae na may itim na buhok at isang lalaki na may platinum na buhok. Sa di kalayuan, isang binata na may maitim na buhok ang nakasaksi sa lahat. Ang pangalan niya ay Kuda, at ang isa pa ay si Sub-Aki, na nagpakita mula sa likuran niya. Nagpakawala si Sub-Aki ng isang napakalaking daluyong ng enerhiya, na nagtulak sa kanyang master sa mga guho. Bago pa siya makapagrebelde sa kanyang tagumpay, sumugod si Kuda at nagdulot ng isang tama sa kanyang katawan, na nagtulak sa kanilang dalawa na bumagsak sa nagngangalit na apoy sa ibaba. Sa ibang lugar, sina Haru at Araki ay nasa isang labanan. Nagpatawag si Haru ng isang napakalaking globo ng tubig na bomb-alot kay Araki, na siyang dahilan ng kanyang pagkakalunod, ngunit na-awaken din si Araki. Gumanti siya ng isang nakakatakot na pagsabog ng liwanag. Sa sandaling iyon, isang babae na nakapiring ang sumugod sa isa pa, na matagumpay na napaslang ang kanyang kalaban. Gayunpaman, siya rin ay nabigkis ng mga hibla ng kapalaran, na bumagsak kasama ang kanyang kaaway sa kanilang kapwa pagkasawi. Ang mga labanan ay nagpatuloy ng walang katapusan. Isang grupo ng mga blonde na figure na nakasuot ng uniforme ng Nazi ang nag-aaway laban sa ilang mga individual na may platinum na buhok. Isang babaeng may platinum na buhok ang nakapagcast ng spell sa kanyang kalaban sa tamang oras. Nasawi ang blonde na lalaki dahil sa mahiwagang paru-paro ng dugo, sumabog ang kanyang katawan habang sumisigaw siya sa sakit. Nasaksihan ito ng kanyang babaeng kasamahan sa koponan at itinaas ang kanyang pana, walang awang nagpaulan ng mga palaso at agad na napaslang ang babaeng may platinum na buhok. Ngunit habang nalilito ang blonde, nakatanggap siya ng isang side attack mula sa isang misteryosong lalaki na may maitim na buhok na nakalutang sa itaas. Ngunit ang kanyang tagumpay ay panandalian lamang dahil ang nakatagong palaso ng babae ay tumagos sa kanya at pareho silang nasawi. Sa kabilang panig, isang babaeng may itim na buhok ang nagtanong kung siya at ang kanyang mga kasama ay tunay nga bang mga kontrabida. Siya si Yori, at ang kanyang kalaban ay si Chikiro. Pareho silang sumugod ng sabay, na nagbibigay ng mga nakakasawi na atake sa isa't isa. Tinamaan nila ang kanilang kaaway, gayunpaman, ito rin ay isang pamamaalam na yakap. Sa isang lungsod sa loob ng Dayoji Dojo, dalawang binata ang nakikipaglaban gamit ang mga espadang kahoy habang ang kanilang amo ay nagmamasid sa malapit. Ang nakaasol ang nagkusa at sumugod, ngunit ang nakapula ay gumamit ng spin ng teknik para matanggal ang espadang kahoy mula sa kanyang kamay. Itinigil ng amo ang laban at tinanggal ng binatang nakaasol ang kanyang helmet at nagreklamo kay Chikiro sa tabi niya tungkol sa labanan ng espada. Ngumiti lang si Chikiro ng bahagya dahil ang tagumpay ay isang tagumpay. Kung kulang siya sa kasanayan, hindi siya dapat magreklamo. Nang subukang makipagtalo pa ang binatang nakaasol, pinigilan siya ng kanyang ama, ang dojo master. Sumang-ayon mismo ang amo sa punto ni Chikiro. Nang makita ito, gusto ng binata na lumaban pa ng isa pang round, ngunit umalis na si Chikiro para maghanda ng almusal. Habang hinihiwa ang mga pipino sa kusina, hiniwa ni Chikiro ang kanyang kamay gamit ang kutsilyo, umaagos ang dugo. Nakatitig siya sa sugat, nalilito. Nang matapos magluto, inihain ni Chikiro ang pagkain sa amo at kay Katso. Ninamnam ni Katso ang mga pagkain ng may labis na tuwa, pinuri ang mga kasanayan sa pagluluto ni Chikiro kaya umaasa siyang magluluto pa si Chikiro sa hinaharap, na nawalan ng masabi si Chikiro. Iminungkahi pa ni Katso sa kanyang ama na silang dalawa na ang bahala sa dojo, kung saan si Chikiro ang magiging instructor at si Katso ang magiging katulong at sandali na natigilan ang kanilang amo. Sa subway, abala si Katso sa paglelektyre kay Chikiro tungkol sa kung paano maging isang mahusay na guro. Nang biglang ipaalala ni Chikiro na sa sparring floor, mas malakas pa rin si Katso, tahimik na naunawaan ni Katso ang desisyon ng kanyang kaibigan. Tinanong niya kung gusto pa rin bang umalis ni Chikiro. Malabo ang sagot ni Chikiro at lubos siyang nagpapasalamat na pinalaki at sinanay siya ng kanilang master, ngunit may sarili ring misyon si Chikiro na dapat tuparin. Pagdating nila sa paaralan, nakatagpo ng dalawa ang kanilang kaibigang si Akiro, na nag-imbita kay Chikiro na mag-almusal ng magkasama. Naiwan si Katso dahil freshman pa lamang siya. Mula sa likuran, matamang pinagmamasdan ni Yori si Chikiro, puno ng misteryo. Bigla,
Isang tunog ang umalangaw sa hangin na napakalakas kaya't natabunan nito ang lahat ng ingay sa lungsod. Naapektuhan nito ang lahat sa paligid, kabilang si Kotso, dahilan para sila ay matamba at dali-daling sinalo ni Chikiro si Kotso sa kanyang bisig. Isang pulang hamog ang nagpakita, bumabalot sa buong lungsod, tila nilalamon ang lahat ng mga natamba sa tunog. Ngayon, ang mga walang malay na tao sa mga kalye ay nawala na, naiwan na lamang ang kanilang nakakalat na damit sa ilalim ng impluwensya ng pulang hamog. Mabilis ding nawala ng malay si Chikiro at nagising siya sa isang hindi pamilyar na madilim na kawalan, nakaupo sa isang upuan. Mula sa walang katapusang kadiliman, isang babaeng nakamaskara na may dalang payong ang lumapit. Sinabi niya sa kanya na ang lahat ay isa lamang ilusyon. Isa siyang haring nawawala sa isang desyerto na isla na walang labasan. Labis na nalilito, tinanong ni Chikiro kung sino siya at nagpakilala ang babae bilang Dolly. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang payong, hinayla pabalik si Chikiro sa realidad. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, dalawang tao ang nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Nang makita siyang gising na ng nurse, agad na tinawag ang doktor sa tabi niya. Agad na tiningnan ng doktor na may pulang buhok na nagngangalang Anoki ang kanyang antas ng kamalayan. Tinanong ng nurse ang kanyang pagkakakilanlan at nang ibigay ni Chikiro ang kanyang pangalan at binanggit ang Jokai University kung saan siya nag-aaral, ipinakilala ni Dr. Anoki ang kanyang sarili bilang isang resident physician at ipinaliwanag na ito ang Jokai University Hospital. Ang nurse sa tabi niya ay si Kim Ari. Ipinaliwanag ni Anoki na 5 buwan nang walang malay si Chikiro. Tinanong ng doktor kung ano ang nakita ni Chikiro sa kanyang mga panaginip. Bago pa niya maintindihan ang anumang bagay, sinabi sa kanya ng doktor na ang kondisyong ito ay tinatawag na Great Unconsciousness. Hinawi niya ang mga kurtina para makita ni Chikiro ang labas. Natakot si Chikiro nang matuklasan na ang Tokyo ay napapalibutan ng pulang hamog at maging ang mga matataas na gusali ay nasira at natabunan ng kakaibang mga halaman. Bago pa man makapagtanong si Chikiro, binuksan ni Kim Ari ang pinto para kay Kotso, na pumasok na umiiyak. Labis siyang nag-aalala para sa kanyang kaibigan. Nang makalabas sila ng ospital, isang lalaki at babae ang lumapit sa kanila. Sinundan sila ng reporter na si Ishan at ng kanyang kasamahan na si Subasa para sa isang panayam. Sa kabila ng pagkainis ni Chikiro, kumukuha pa rin sila ng mga litrato para sa kanilang artikulo. Nabanggit pa nga ni Ishan ang trahedya mula 13 taon na ang nakalilipas at kinutya siya. Ayon sa mga ulat ng gobyerno, ang Tokyo ngayon ay naging isang espesyal na autonomous zone dahil walang sino man ang maaaring dumaan sa pulang hamog. Hindi pa nakakapag-adjust si Chikiro sa labas ng mundo at sa tuwing nakikita niya ang pulang hamog, sumasakit ang kanyang ulo. Dahil sa pag-aalala para sa kanyang kaibigan, sinabihan ni Kotso si Chikiro na magpahinga muna. Sa isang pangitain, nakita ni Chikiro ang kanyang master at ang dojo na nalulunod sa dagat ng dugo. Nang siya ay magising, itinanggi niya ito bilang isang ilusyon lamang. Pagbalik sa dojo, biglang umalangaw muli ang kakaibang tunog na iyon. Napansin ni Chikiro sa di kalayuan ang isang lalaking nakasalamin na siyang pinagmumulan ng tunog, at sa likuran niya ay nakatayo ang isang misteryosong babae. Nabasag ang dojo nang nagpakita ang isang halimaw na may maraming braso. Ang ulo ng kanilang master ay sumanib sa nilalang at sinimulan nitong sirain ang lahat ng bagay sa paligid nito. Isang misteryosong babae sa eskinita ang nagmamasid sa dalawa. Paulit-ulit na iniwaswas ng halimaw ang espada nito kay Chikiro, ngunit nakaiwas ito. Kinuha ni Chikiro ang espadang kahoy mula sa kanyang kaibigan at sumugod upang tapusin ang halimaw, ngunit biglang sumagi sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang master. Hindi na itama ni Chikiro ang atake at sinamantala ng halimaw ang pagkakataon at naghain ng patayong hiwa sa kanyang katawan. Ngunit biglang, isang misteryosong kapangyarihan ang sumabog mula sa loob ni Chikiro at mabilis na gumaling ang kanyang sugat. Nang imulat ni Chikiro ang kanyang mga mata, ang mga ito ay naging mga pulang bola ng dugo. Bamantong hininga si Yuri at ang lalaking may eyeglass. Binanggit niya sa lalaking katabi niya na tila na-awaken si Chikiro. Naobserbahan din ng babae sa eskinita ang kaguluhan sa labas habang si Kotso ay nakatayong nakatitig sa kanyang kaibigan. Nang umalis si Yuri at ang lalaking may mapang-akit na mukha, bumalik sa normal ang mga mata ni Chikiro. Nagkamalay siya at napagtanto na ang halimaw sa harap niya ay napaslang na.
Lumapit si Chikiro kay Katsu, balak lapitan ang kanyang kaibigan, ngunit hindi namamalayang umatras si Katsu sa takot sa kanyang nasaksihan. Doon lamang napagtanto ni Chikiro na ang halimaw sa harap niya ay pinaslang ng sarili niyang mga kamay habang siya ay walang malay. Napasigaw siya sa sakit, matapos niyang mapaslang ang sarili niyang master. Mabuti na lang at lumabas mula sa eskinita ang babaeng nagmamasid mula pa sa simula. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang pansamantalang pakalmeyan si Chikiro, dahilan para mahimatay ito at mahulog sa kanyang mga bisig. Bagamat takot pa rin, mas nag-aalala si Katsu sa kanyang kaibigan. Lumapit siya sa babae upang magtanong tungkol sa kalagayan ni Chikiro. Nakahinga lamang siya ng maluwag nang marinig niyang maayos na ang kanyang kaibigan. Maraming tanong si Katsu at sinabi niyang ipapaliwanag niya mamaya. Malakas na umugang ang sirena ng pulisya at mga ambulansya. Sa pinangyarihan ng dojo, hiniling ng reporter na si Ishan na pumasok, ngunit pinigilan siya ni Inspector Korakami. Sa loob, tinanong niya ang mga saksi tungkol sa kinaroroonan ng halimaw. Isang binata sa malapit ang nagsabing nahimatay siya at walang alam. Humarap si Korakami upang tanungin ang misteryosong babae at si Katsu. Dahil siya ay nasa estado ng takot, wala siyang alam tungkol sa halimaw. Nagpakilala ang babae sa inspector bilang si Ayana, isang kaklase ni Chikiro, at ipinaliwanag na siya ay kasalukuyang walang malay. Nag-aatubili ang inspector na iniwan sila, ngunit pinaalalahanan silang maghain ng ulat ng nawawalang tao. Kamakailan lamang, maraming katulad na kaso ang naganap sa Tokyo. Pagkatapos ng matinding Great Unconsciousness, ang lungsod ay nawalan ng mahigit 10,000 katao, posibleng dahil sa pulang hamog. Dahil dito, pinagdududahan nila ang pagiging tunay ng mga kasong ito. Sa panaginip ni Chikiro, nakita niya ang anino ng isang babaeng walang mukha na tinusok siya gamit ang isang espada. Nagising si Chikiro mula sa bangungot at unang nakita si Ayana. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagod, nakilala niya ito bilang ang kaklase na dumalo sa mga seminar kasama niya. Nabigla rin si Chikiro nang mapagtanto ang kanyang nagawa. Pinaslang niya ang halimaw na ama ni Katsu gamit ang sarili niyang mga kamay. Dahil sa labis na pagkakasala, tinakpan niya ang kanyang mukha sa sakit. Lumabas si Ayana at sinenyasan si Katsu na nagising na si Chikiro. Sa opisina ng reporter na si Ishan, sinusuri niya ang kaso ng nawawalang master ni Chikiro. Pumasok si Tsubasa at nagtataka kung bakit niya binabasa ang artikulong iyon at may dala siyang mga dokumento tungkol sa paaralang pinapasukan ni Chikiro. Sa dojo, naghanda si Ayana ng masaganang pagkain para sa dalawa. Ang patuloy niyang pagtawag kay Chikiro bilang amo ay nagpapahirap sa kanya. Nawalan din ng kahinahunan si Katsu sa pagsisikap na kumuha ng impormasyon mula kay Ayana, ngunit nabigo, kaya't labag sa loob niyang kinain ang almusal na inihanda nito. Kalaunan, mataimtim na nakatayo si Chikiro sa harap ng karatula na may pangalan ng dojo. Dahil sa matinding kalungkutan sa pagkasawi ng kanyang master, lumuhad siya at umiyak dahil may mantsa ng dugo ang kanyang mga kamay at wala ng pagbabalik. Pinanood ni Katsu ang kanyang kaibigan mula sa likod ng screen na papel, hindi alam ang gagawin. Kaya, tahimik siyang umalis. Sina Ayana, Katsu, at Chikiro ay naglalakad malapit nang biglang may isang binata na tila nawalan ng kontrol ang nagwawala, na nagdulot ng takot sa mga tao. Pinoprotektahan ni Ayana si Chikiro mula sa likuran, dahil napagtanto niyang ang kalagayan ng taong ito ay katulad ng sa kanilang master. Pinagbabantaan ng reporter na sina Ishan at Tsubasa ang punong guro, at humingi ng impormasyon tungkol sa pasilidad ng Avel, nang bigla niyang makita si Chikiro na tumatakbo palayo. Tumungo si Chikiro sa isang malaking gusali ngunit hindi niya ito nasundan. Pinaring ng misteryosong babae ang kampana, dahilan para magbagong anyo ang lahat bilang mga halimaw. Maging si Katsu, nakara-rating lang, ay naapektuhan ng tunog. Pinayuhan ng babae si Chikiro na gisingin ang kanyang kabayanihang dugo upang tapusin ang mga halimaw, ngunit natatakot siyang saktan si Katsu kung ang kanyang kaibigan ay maging isa. Kasunod ng tunog, natagpuan ni Katsu ang lalaking nakasalamin na pinapatunog ang kampana. Nang makita ang kanyang kaibigan na nakulong sa pader, nakaramdam si Chikiro ng lubos na kawalan ng kakayahan. Kinukot siya ng lalaking nakasalamin si Katsu dahil sa pagiging mahina nito kahit nataglay nito ang heroic bloodline. Ipinaalala sa kanya ni Yuri sa tabi niya na kakagising pa lang ni Katsu sa kanyang mga kapangyarihan sa unang pagkakataon.
Pinanood ni Chikiro ang halimaw na papalapit kay Katso, naghahandang ibigay ang pangwakas na atake at ngayon lamang tuluyang sumabog ang kanyang galit. Sa harap ng gulat na mga mata ni Ayana, Jin-ising ni Chikiro ang heroic bloodline sa loob ng kanyang katawan, agad na nag-transform sa kalahating tao, kalahating halimaw na anyo at pinaslang ang nilalang sa isang mabilis na suntok. Si Katso sa likuran niya ay medyo nalilito sa kanyang kaibigan. Bigla, bumagsak si Katso sa sakit habang nawalan ng pakiramdam ang kanyang mga binti. Binalaan ni Ayana si Chikiro na may lason ang sibat ng halimaw. Nataranta si Chikiro at agad na pinilit si Ayana na maghanap ng solusyon. Tumayo ang halimaw at sumugod diretsyo kay Chikiro. Malapit na siyang ma-atake nang biglang sinabihan siya ni Ayana na tawagin ang pangalan nito. Ngunit nang gawin ito ni Chikiro, wala itong epekto dahil hindi niya tunay na pangalan ang Ayana. Sa kritikal na sandaling ito, pamitik ang pusong may dugo sa kanyang katawan, dahilan para maalala niya at hindi niya namamalayang tinawag ang pangalang Surti. Agad siyang nababalutan ng isang harang, na nagpapakita ng kanyang tunay na anyo bilang isang dalagang may gininto ang buhok na elf. Bago pa man makapagtanong si Chikiro kung sino siya, hinimok siya ni Surti na magpatuloy sa pakikipaglaban habang papunta siya kay Katso upang neutralisahin ang lason. Ang halimaw ay itinapon sa labas ng paaralan at sinugod ito ni Chikiro at nagbigay ng isang pangwakas na atake. Masayang pinuri ni Surti ang kanyang master at nakunan ng lente ng kamera mula sa malayo ang labanan ni Chikiro, ngunit wala siyang naramdamang kagalakan sa sandaling ito. Sa kabaligtaran, labis siyang nalungkot dahil sa pagpaslang sa isang inosenteng estudyante. Ipinaalala sa kanya ni Surti na kapag ang isang tao ay naging halimaw, hindi na sila makakabalik. Ang tanging paraan ay tapusin sila upang mapalaya sila mula sa kanilang pagdurusa. Bigla, nagpakita si Ishan kasama ang kanyang assistant, si Tsubasa. Naitala niya ang lahat ng nangyari at napagtanto na si Chikiro ang sanhi ng trahedya sa dojo. Nang makita ang kanyang matalik na kaibigan na ginugulo, tumayo si Katso upang ipagtanggol si Chikiro. Doon din, mula sa mga guho, lumabas ang lalaking may salamin na parang kay Taguro at ang misteryosong babaeng si Yuri. Tinawag niya ang mga halimaw upang angkinan ang mga katawan ng mga walang malay na estudyante. Hindi kayang atakihin ni Chikiro ang kanyang mga kaibigan at tanging isang sibat ang kanyang matiis na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Nang makita siyang protektado ng blood armor, ginawang higanti ng lalaking may salamin ang halimaw upang ibigay ang nakakasawi na atake kay Chikiro. Gusto ni Katso na sumugod upang tulungan ang kanyang kaibigan, ngunit umipekto ang lason, na pumihil sa kanya sa pag-atake. Sa sandaling iyon, ang marka sa katawan ni Chikiro ay naglabas ng isang makinang na pulang aura ng dugo, dahilan upang mapahawak sa ulo at matamba ang reporter na si Tsubasa na nakatayo sa malapit. Nang hamupa ang enerhiya ng dugo, ganap na nakabawi si Chikiro at tumayo. Ginamit niya ang kanyang lakas upang kontrolin ang sibat na malapit nang tumusok sa kanya. Nakikita ni Surti na kakilakilabot ang sitwasyon at magiging lubhang mapanganib kung gagamitin ni Chikiro ang kapangyarihang ito ng labis. Sa kinaroroonan ni Ishan, nag-aalala siya tungkol kay Tsubasa habang dahan-dahan at masakit itong nagiging isang halimaw. Habang balisa pa rin siya, isang misteryosong babaeng may pulang buhok ang nagpakita. Sinabi niya kay Ishan na tanging ang kapangyarihang kabayanihan sa loob niya ang makapagliligtas kay Tsubasa at inutusan niya itong tawagin ang tunay na pangalan ni Tsubasa. Hindi namamalayan, habang nagbabagong anyo si Ishan, tinawag niya ang pangalang Arrow at nagbagong anyo ito bilang isang babaeng ibon. Dahil sa kanyang pambihirang lakas, pinalipad ni Arrow ang sumusugod na halimaw. Nakita ng lalaking may salamin sa mata na nagiging hindi kanais-nais ang sitwasyon at nag-focus sa pagpuksa kay Chikiro. Ngunit nalampasan na ng binatang lalaki ang halimaw, na nilipol ito hanggang sa mawala. Pagkatapos ay sumugod siya upang atakihin ang lalaking may salamin sa mata. Binunot ng babae sa tabi niya ang kanyang sandata upang harangan siya. Nang makita ang pamilyar na mukha nito, napahawak si Chikiro sa kanyang ulo sa sakit. Sinamantala ito, umatras ang dalawang misteryosong figura. Lumapit ang babaeng may pulang buhok kay Chikiro at gumamit ng mahika upang sugpuin ang kanyang heroic bloodline, na nagbalik sa kanyang normal na estado at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Shuka. Lumapit si Surti upang tulungan si Chikiro na bumangon at nakilala si Shuka bilang ang lumikha.
Ipinaliwanag ni Shuka na dahil hindi makontrol ni Chikiro at walang ingat na ginamit ang kanyang kapangyarihan, siya ang nagdulot ng sakuna na ito. Galit na galit si Ishan, hinawakan si Chikiro sa kwelyo at hiniling na ibalik niya sa normal si Tsubasa. Bigla, may sumigaw ng tulong para kay Akiro. Lumabas na malapit na rin siyang magbagong anyo at kasalukuyang nasa estado ng kalahating tao kalahating halimaw. Nagpakita sina Dr. Anoki at Kim Ari, na ikinagulat ng lahat. Ipinaliwanag ni Shuka na ang doktor ay isa rin sa kanila at pinangunahan niya ang grupo ni Chikiro sa simbahan ng Maldias. Pagdating, ipinaliwanag niya na ito ay isang kuta na nagbabantay sa mga bayaning lumalaban sa Chaos. Ang Chaos ay isang puwersang naghahangad na gawing isang lugar ng kaguluhan ang mundo. Sa puntong ito, si Ishan ay nag-aalala pa rin tungkol kay Tsubasa ngunit ipinaalala ni Shuka sa kanya na siya na ngayon ay si Arrow. Bago magtanong si Katsu, sinabi niyang ipapaliwanag ng kanilang pinuno ang lahat. Mula sa likuran ni Shuka, isang malaanyong figure ang nagpakita. Dumating nang hindi napapansin at siya ang nakilala ni Chikiro sa kanyang panaginip noong panahon ng matinding kawalan ng malay at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Dolly. Labis na na-curious si Chikiro tungkol sa layunin ni Dolly para sa lahat ng ito. Binanggit lamang niya na ito ay tadhana at nagpropesya si Dolly na sa loob ng 40 taon, ang daigdig ay masisira. Sinabi niya na ang mga halimaw na iyon ay hindi kailanman tunay na maaalis. Ang mundo ay maaari lamang ipanganak muli pagkatapos ng pagkawasak. Itinuro ni Dolly ang grupo at ipinaliwanag na ang susi dito ay nasa mga may dalang heroic bloodline. Kapag dumating ang pagkawasak, isang bayani na tinatawag na Crimson Lotus King ang magpapakita. Kung wala ang Crimson Lotus King, ang mundo ay mahuhulog sa digmaan at pagkawasak. Hindi naniniwala si Ishan sa alinman dito, ngunit ipinaalala sa kanya ni Dolly ang katotohanan ng mga taong nagbabagong anyo sa mga halimaw. Tinanong ni Katsu kung sino ang nagpabago sa kanyang ama na isang halimaw at sinabi niya na ito ang ahente ng Chaos. Sa ibang lugar, isang matandang lalaking may puting buhok ang nakatingin sa napakalaking mga makina. Sa likuran niya ay nakatayo ang misteryosong babae at ang lalaking may salamin sa mata. Sinabi niya sa kanila na ang tanging paraan upang maiwasan ang apokalipsis ay ang pagpuksa sa mga may taglay na heroic bloodline. Sa simbahan, isiniwalat ni Dolly na ginagamit ng mga Chaos Agent ang mga biktima ng Kamatos upang ipatawag ang mga halimaw. Ang tanging paraan upang malutas ito ay ang pagsira sa Tokyo, ang pinagmumulan ng gate. Nang dumating ang grupo ni Chikiro sa ospital upang tingnan ang sitwasyon, nakita ni Ishan si Arrow sa anyo ni Tsubasa at masayang sumugod. Ngunit nang mapagtanto niyang hindi ito si Tsubasa, labis siyang nadismaya. Ipinaliwanag ni Surti sa malapit na sila ay orihinal na mga tagapag-alaga ng mga may taglay na heroic bloodline. Nagising na lamang si Tsubasa dahil sa enerhiya ni Chikiro at dahil walang makuhang sagot, nakaramdam ng kawalan ng kakayahan si Ishan. Nagyosi siya sa balkonahe ng ospital, ang kanyang mga mata ay puno ng hinanakit at puot at sumumpa siyang ipaghihiganti si Tsubasa. Sa silid ng ospital ni Akiro, ipinaliwanag ni Dr. Anoki na ang bawat isa ay may espesyal na gene na tumutugon sa mga halimaw. Nang sapat na ang lakas ng resonansya, binuksan ng mga halimaw ang isang tarangkahan sa katawan ng tao at dumating dito. Labis na nag-aalala si Chikiro para kay Akiro nang biglang nagbago ang espasyo sa paligid niya. Nagpakita si Dolly at sinisi si Chikiro sa lahat ng nangyari. Isang piraso ng salamin na may bahid ng dugo ang nagpakita sa kanyang kamay, na nag-iwan kay Chikiro na labis na nabalisa. Sinabi niya sa kanya na hindi maiiwasan ito para sa pag-reset ng mundo. Nagising si Chikiro mula sa bangungot at nakita ng kanyang mga kaibigan ang kanyang kamay na puno ng dugo. Lumapit si Kim Ari upang panasan ito ngunit walang nakitang sugat. Humiwalay si Chikiro sa kanya at napansin ni Dr. Anoki ang kanyang hindi matatag na kalagayan ng pag-iisip. Nabalot na ngayon ng madilim na ulap ang kalangitan ng lungsod. Nagpakawala si Chikiro ng isang buong puwersang atake na naglalayong sa Tokyo. Labis na nag-aalala si Katsu sa likuran niya at pinagmasdan ng mga kalapit na tagapagdala ng heroic bloodline ang lahat. Gamaan ang loob na sumama si Chikiro sa kanilang panig. Sa harap ng gayong nakakatakot na kapangyarihan, maging si Dr. Anoki at si Nurse Kim Ari sa kanilang kalahating taong kalahating halimaw na anyo ay namangha sa hindi kapanipaniwalang lakas na ito.
Ang pulang liwanag ay lumalaganap sa lungsod, sinisira ang lahat ng nasa daanan nito. Isang sinaunang kadena ng bato sa ibaba ang nawasak din ng labis na enerhiya. Sa Chaos Headquarters, pinagalitan ng matandang lalaki ang lalaking may salamin at si Yuri dahil sa pagpapabeya sa mga tagapagdala ng heroic bloodline na gumala ng malaya at pagbasag pa ng selyo. Ipinaliwanag ng lalaking may salamin na mahina ang kanilang grupo sa mga lugar na hindi mabubuksan ang mga gate. Casual niyang binanggit ang pagdadala ng isang misteryosong grupo upang hawakan ito, na ikinagalit ng matandang lalaki. Nang umalis silang dalawa, tinawag niya si Yuri na Maiwan, sinabihan siyang tanging si Yuri lamang ang makakapagligtas sa kanya at lumabas na sila ay mag-ama. Sa simbahan ng Meldias, si Chikiro ay nakaupo at pagod na pagod. Sinabi sa kanya ni Shuka na hanggat sinisira niya ang lahat ng harang na nagpoprotekta sa mga halimaw, ang Tokyo ay kusang babagsak at ang kaguluhan ay mawawala. Sa kabila ng pag-aalala ni Nakatsu at Surti, ipinahayag ni Chikiro ang kanyang intensyon na isakripisyo ang kanyang sarili upang iligtas ang mas maraming tao. Alam niyang ang paggamit ng labis na kapangyarihan ay magpapabagsak sa kanyang katawan, ngunit ayaw niyang makitang may iba pang masawi dahil dito. Nakita ang kanyang determinasyon, lumapit si Dr. Anoki upang aliwin siya, hinihikayat siyang gawin ito. Nahihilo si Chikiro at bumagsak at tinulungan siya ng kanyang dalawang kaibigan na magpahinga. Habang tinutulungan ni Katsu si Chikiro sa pasilyo, nagpakita ang reporter na si Ishan at kinutya siya, sinasabing ninanamnam lamang niya ang kilig ng pagpaslang at pagsira. Nagsalita si Katsu para sa kanyang kaibigan, na nauunawaan na sinusubukan lamang ni Chikiro na protektahan ang lahat ng nasa paligid niya. Sa isang silid, pinag-iisipan ni Yuri ang isang litrato kung saan siya at si Chikiro ay mga bata na nakaupo sa isang duyan kasama ang isang babae sa likuran nila na natatakpan ang mukha. Sa kanyang panaginip, nakakita si Chikiro ng maraming pamilyar na figure. Nagising siya mula sa bangungot at nakita si Surti na nagbabantay sa tabi niya. Sa kalye, dalawang lalaki ang malakas na nagtatalo tungkol sa karera sa kalye. Sa laboratorio, nang hanapin ni Kimari si Dr. Anoki, narinig niya ang tunog ng isang bagay na nahuhulog at agad na sinira ang pinto. Nadatnan niya si Anoki na hinihingal sa sahig. Mabilis na humanap si Kimari ng gamot at ibinigay ito sa kanya. Nang gumaling siya, hinimok siya ni Anoki na isagawa ang misyon dahil kung wala siya hindi ito makukumpleto. Sa mataong kalye, ang pangalawa sa pinuno ng racing gang, si Sub-Aki, ay mabilis na nagmaneho sa kalsada. Sa kalangitan ng Tokyo, ipinagpatuloy ni Chikiro at ng kanyang mga kaibigan ang kanilang misyon na sirain ang mga harang. Bigla, nagpakita ang lalaking nakasalamin at si Yuri. Nang makita ang nanakit sa kanyang ama, sumugod si Katsu nang walang pag-aalinlangan. Dahil alam niyang hihina sila ng walang mga taong nakapaligid para ipatawag ang mga halimaw, walang humpay na inatake ni Katsu ang lalaking may salamin. Sinubukan siyang atakihin ng tusong lalaki gamit ang isang palakol, ngunit hinarang ni Kimari ang tama gamit ang buntot nito sa tamang oras. Nag-aalala para sa kanyang kaibigan, sinabihan ni Chikiro si Surti na tulungan si Kimari habang nakikipaglaban siya kay Yuri. Patuloy na inaatake si Chikiro ni Yuri at dahil hindi makapagcast ng anumang combat magic, ang lalaking may masamang itsura ay nakaramdam ng paghamak kay Yuri dahil sa pagiging mahinahon niya sa kanyang kalaban. Natamba na si Katsu sa lupa sa ibaba nang biglang sumakay si Sub-Aki sa kanyang racing bike patungo sa kanya. Nagbago siya sa isang kalahating demonyong anyo, na nagpapakita ng kanyang sarili bilang isang kakampi ng Chaos. Sa kalangitan, nakikipaglaban pa rin si Chikiro kay Yuri nang mapansin niya ang isang harang sa ibaba. Malapit na niya itong sirain nang harangan siya ni Yuri. Sa sandaling iyon, ang harang ay naglabas ng puting liwanag. Iminulat ni Chikiro ang kanyang mga mata at natagpuan ang kanyang sarili sa isang lungsod na puno ng hamog kasama si Yuri na nakatayo sa harap niya. Ipinaliwanag niya kay Chikiro na ito ay isang realm ng mga alaala. Sa labas, nakita ni Kimari si Chikiro na nababalot ng liwanag at pag-aalala. Sinamantala ng lalaking may salamin ang pagkakataong saktan siya, naiwan siyang tulala sa ibaba. Matindi ang pakikipaglaban ni Katsu kay Sub-Aki at tumigil siya sa paglalaro at tinawag ang isang maliit na spirit beast na humarang sa lahat ng pag-atake ni Katsu. Sa Dream Realm, patuloy na gumagala si Chikiro sa paligid at naghahanap ng labasan. Habang pinapayuhan siya ni Yuri na huwag sayangin ang kanyang pagsisikap,
Ang paglalakad ng Picot ay hindi kailanman magdadala sa kanya palabas. Tinanong niya kung ang pagsira sa mga hadlang at pagsira sa Tokyo ang tunay na gusto ni Chikiro. Nahirapan si Chikiro na gawin itong isang malaking problema at itinuro niya na ang paggawa ng mga tao bilang mga halimaw ang tunay na mali. Sa labas, patuloy na inaatake ni Kimari ang lalaking may salamin habang siguradong nawawalan ng pag-asa sa ilalim dahil nawalan niya si Chikiro. Patuloy na sinusundan ni Yuri si Chikiro sa Dream Realm at dahil sa kawalan ng kakayahan sa paghahanap ng labasan, ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na manatili sa tabi nito upang pareho silang makahanap ng kaligtasan. Sinabi sa kanya ni Chikiro na walang kaligtasan kahit saan. Ang tanging paraan ay ang humingi ng tawad sa pamamagitan ng labanan. Ang pagsira sa walang pag-asang mundong ito upang muling buuin ito ay ang dapat gawin. Sinamantala ni Yuri ang pagkakataon upang hilingin sa kanya na maging kakampi niya at upang makatakas ng magkasama at baguhin ang mundo. Napagtanto ni Chikiro na may alam siyang paraan palabas. Sa sandaling iyon sa labas, inatake si Kimari ng blonde-haired na si Haro. Bago pa siya makapagmalaki, nakabawi na siya, handa nang lumaban hanggang sa kanyang huling hininga. Sa Dream Realm, nabigo si Chikiro dahil tumanggi si Yuri na ipakita ang labasan. Nawalan siya ng pasensya at lumingon sa ibang direksyon at sinabihan siyang huwag siyang sundan. Bigla, sinabi sa kanya ni Yuri na iyon ang maling daan at sa wakas ay pumayag siyang ipakita sa kanya ang labasan. Matindi na ang pakikipaglaban ni Katsuo kay Sabaki. Tumanggi siyang matalo sa isang masamang tao. Isinumpa siya bilang isang taong ginagawang halimaw ang mga tao. Nagulat si Sabaki at iginiit niya na hindi siya isang kakampi ng Chaos at pareho nilang napagtanto na hindi nila naintindihan ang isa't isa. Kaya, binago ni Sabaki ang kanyang target, hindi na siya inabala, at lumipad pataas kasama ang kanyang spirit beast. Sa mundo ng panaginip, dinala ni Yuri si Chikiro sa isang malaking bato. Ipinaliwanag niya na kanina ay nagpadala ito ng malaking enerhiya sa bato, na nagdala sa kanilang dalawa sa mundong ito ng Elukorya. Dali-daling ibinaling ni Chikiro ang enerhiya sa bato at muli, napakatindi ng sakit, ngunit ipinagpatuloy niya ang pagkakast ng spell. Nang makita ito, sumugod si Yuri upang tulungan siyang kontrolin ang kapangyarihan, sinabihan siyang mali ang ginawa niya. Ginabayan niya siya na ituon ang enerhiya sa isang punto at sa wakas, ibinalik sila ng bato sa totoong mundo. Nang magising si Chikiro, nakita niya si Yuri na naghahanda ng umalis. Inihayag niya na ang lahat ay dahil sa kanyang ina. Kahit ngayon, iniisip pa rin niya ang pagkakakilanlan nito. Sa sandaling ito, hinarap ni Kimari ang lalaking nakasalamin at si Haro. Susugod na sana si Haro at sasaktan siya nang biglang dumating si Chikiro sa tamang oras. Sa ibaba, natalo si Surti sa lupa. May enerhiya pa rin si Haro at gustong magpatuloy sa pakikipaglaban, ngunit pinigilan siya ng lalaking nakasalamin. Mas nag-aalala siya sa kalagayan ni Yuri, kaya sabay silang umalis. Sinamantala ang pagkakataong ito, nakatakas din ang grupo ni Chikiro at naalala ni Chikiro ang sinabi ni Yuri tungkol sa kanyang ina. Sa isang madilim na silong, isang lobo na puno ng balak na pumaslang ang umungal, na nagbabadya ng isang masamang senyales. Natagpuan ni Surti si Chikiro na malalim ang iniisip at labis na nag-aalala, paulit-ulit na tinatanong siya tungkol sa kanyang pagkawala. Dahil sa inis, dumilim ang mukha ni Chikiro sa balak na pumaslang habang sinasabihan niya itong manahimik. Sa simbahan ng Maldia, pagkatapos ng isang debate tungkol sa mga halimaw, napansin ni Shuka ang pag-aatubili ni Chikiro. Binanggit niya na tila nakatagpo at nakalaban niya ang mga miyembro ng konseho ng tagapag-alaga, ang mga taong nagpoprotekta sa Tokyo sa loob ng maraming henerasyon. Tinanong ni Shuka kung saan siya nagpunta noong siya ay nawala at malabo ang sagot ni Chikiro. Bigla, itinulak ng reporter na si Ishan ang pinto at ipinaalam sa lahat na ang impormasyon tungkol sa grupo ay nalik. Ipaalala ni Dr. Anoki kay Shuka na ang grupo ay tinambangan, na natili siyang matatag na dapat sirain ang Tokyo sa lalong madaling panahon. Mukhang medyo nababagabag ang lahat sa paligid, habang si Chikiro ay abala pa rin sa sinabi ni Yuri tungkol sa kanyang ina. Habang naglalakad kasama si Chikiro, napansin ni Dr. Anoki na may mali at nagkusa siyang magtanong tungkol sa kanyang kalagayan. Ipinagtapat ni Chikiro na may nagsabi sa kanya na ang kanyang ina ang sanhi ng lahat at hindi niya maalala ang anumang alaala nito noong bata pa siya. Mula sa mga anino,
Inilantad ng reporter na si Ishan ang kanyang sarili at sinabi kay Chikiro na mayroon siyang impormasyon tungkol sa kanya. Dinala niya silang dalawa sa patio ng simbahan. Ipinaalala ni Ishan sa kanila ang pagsabog sa Evil Science Laboratory 10 taon na ang nakalilipas. Ang ina ni Chikiro ang pangunahing may pananagutan dito, ngunit ang problema ay nawala ang kanyang ina nang walang bakas. Binanggit din niya na pinaslang ni Chikiro ang sarili niyang ama, dahilan para pigilan siya ni Anoki, habang si Chikiro ay lubos na natigilan sa impormasyong ito. Sa silid ng ospital, nagtatalo sina Katsu at Kim Ari tungkol sa mga maliliit na bagay nang bigla nilang mapansin si Chikiro na nakaupo sa tabi ng bintana, nalilito sa sinabi ni Ishan. Pinagmasdan siya ni Dr. Anoki mula sa labas ng pinto at napabuntong hininga na lamang. Nang lumabas sina Chikiro at Katsu sa ospital, nakasalubong nila si Inspector Korakami at ang babaeng si Sabaki na nakalaban ni Katsu noon. Tinanong sila ni Korakami tungkol sa mga kamakailang pagkawala na lahat ay naiulat na sanhi ng mga mababanggas na hayop. Inisip ni Chikiro na pinaghihinalaan nila siya, ngunit nilinaw ng inspector na tina-target nila ang isang sospek na nagngangalang Jun, isang taong may heroic bloodline tulad ni Chikiro. Siya ang lalaking may salamin na nagdudulot ng kaguluhan kamakailan. Nang marinig ito, sabik na gustong malaman ni Katsu ang kanyang kinaroroonan. Kaya nang lumingon sina Korakami at Sabaki para umalis, nagboluntaryo siyang sumama sa misyon, umaasang mahanap at maipaghiganti ang taong nagpabago sa kanyang ama. Inanyayahan ni Katsu si Chikiro, ngunit tumanggi siya at nasaksihan ni Dr. Anoki ang lahat mula sa malayo. Nang gabing iyon, nanaginip si Chikiro na nagpakita sa harap ng isang inabandunang gusali na naglalaman ng isang hardin ng mga mapangarapin na lilang bulaklak. Bigla, isang madilim na figure ang nakahiga sa isang lawa ng dugo, na nagdulot sa kanya ng walang katapusang pagkadismaya at nahuhulog si Chikiro sa isang bangungot. Samantala, sinubukan ni Anoki sa laboratorio na muling likhain ang pulang kristal, ngunit sa kalagitnaan, nabasag ang bato at nabigo ang eksperimento. Sa ibang lugar, parehong naghanap ng kapaki-pakinabang na impormasyon sina reporter Ishan at Katsu. Si Ishan at ang kanyang assistant ay nagpupunta sa lahat ng dako upang mangalap ng balita. Sa kabila ng kanyang pagkabigo, patuloy na nagtatrabaho si Dr. Anoki nang walang pagod sa laboratorio habang si Chikiro ay nananatiling nakalubog sa kanyang panaginip sa harap ng hardin na may hawak na kakaibang lilang bulaklak. Sa laboratorio, labis na pinaghirapan ni Anoki ang kanyang sarili, na labis na ikinabahala ni Kim Ari. Kumuha si Ishan ng maraming litrato ng lalaking may salamin. Nang gabing iyon, sa isang parke, isang pares ng kumikinang na mga mata ng hayop ang nagkukubli sa mga palumpong sa tabi ng kalsada. Nakahiga si Akiro sa kanyang kama sa ospital sa anyong kalahating demonyo. Dinadalaw ni Chikiro ang kanyang kaibigan araw-araw dahil sa pagkakasala at tiniyak sa kanya ni Dr. Anoki na gumagaling na si Akiro at unti-unting bumabalik sa normal ang kanyang vital signs. Natuklasan niya ang isang bahagi sa pulang hamog na nagpapababa sa kondisyong ito. Ibinahagi ni Anoki kay Chikiro na ang kadalisayan ng bagong tuklas na bahagi ay hindi pa sapat ang taas. Kailangan niya ng oras bago niya mapagaling ang mga pasyenteng tulad ni Akiro. Dahil dito, medyo nasaraan ng loob si Chikiro. Siya at ang doktor ay nakatayo sa rooftop at nagbabahagi ng kanilang mga saloobin. Inamin ni Chikiro na minsan niyang balak na sundan si Dolly at lumaban upang makahanap ng kaligtasan. Kailangan niyang sirain ang Tokyo upang muling buuin ang lahat, ngunit hindi sumasang-ayon si Anoki. Bilang isang doktor, naniniwala siyang mas makabubuting iligtas ang lahat ng tao sa Tokyo. Gusto rin iyon ni Chikiro, ngunit hindi niya ito makamit dahil hindi niya mahanap ang kaligtasan para sa kanyang sarili. Nang makita ito, inilagay ni Anoki ang kanyang kamay sa balikat ng binata at ipinangako kay Chikiro na hahanap siya ng paraan upang iligtas ito, gaano man ito kabaliw. Labis itong nakaantig kay Chikiro at sa wakas ay mas nagbukas siya ng kanyang sarili sa kanya. Sa ibang lugar, sina Katsu, Inspector Korakami, at Sabaki ay naghanap ng mga pahiwatig tungkol sa lalaking nakasalamin na si Jun. Nagteorya ang inspector na maaaring siya ang may pananagutan sa mga kamakailang sunod-sunod na kaso, ngunit dahil sa kawalan ng ebidensya, nagdududa si Korakami na maling tao ang tina-target niya. Sa panaginip ni Chikiro, isang madilim na kawalan ang nakapalibot sa kanya. Nanaginip siya ng mga pulang sinag ng liwanag na gumagalaw pabalik-balik.
Pagkatapos ay nagpakita ang imahe ni Dr. Anoki, ang kanyang katawan ay nakahiga sa isang malaking lawa ng dugo. Nagising si Chikiro sa matinding takot at agad na tinawagan si Kim Ari upang alamin ang sitwasyon. Nang iritadong puntahan ni Kim Ari ang silid ni Anoki, bigla niya itong hindi mahanap sa opisina. Sa halip, isang sirang bintana lamang ang naroon. Nag-aalala tungkol sa kanya, desperado siyang lumapit kay Chikiro at ayaw niyang mawala pa ang iba. Medyo malamaya si Arrow sa anyo ni Subasa at may dala siyang salansan ng mga dokumento at agad na natamba. Napansin ni Isha ng isang code sa mga dokumento. Nang makapasok siya rito, nakapasok siya sa data center ng Abel at nakita ang isang imahe ni Yuri. Kasabay nito, habang hinahanap si Anoki, nakita ni Chikiro si Yuri na naglalaro kasama ang mga bata sa isang ampunan. Si Subaki, habang naghahanap ng mga clue, ay biglang nakarinig ng sigaw mula sa isang eskinita. Lumapit siya sa loob at nakakita ng isang sawi na tao. Sa sandaling iyon, isang halimaw ang sumugod sa kanya, ngunit dumating si Katsu sa tamang oras upang iligtas siya at nakatakas ang halimaw sa isang mataas na posisyon. Sa liwanag ng buwan, isiniwalat nito ang tunay nitong anyo bilang si Dr. Anoki. Nang makita ang kanyang mga kamay na puno ng dugo, napasigaw siya sa takot. Iniimbestigahan na ngayon ni Inspector Korakami ang pinangyarihan ng krimen. Sinuri niya ang katawan ng biktima, pagkatapos ay tinanong sina Katsu at Subaki na nakatayo sa malapit. Isiniwalat ni Subaki na ang sinumang nagdulot ng pagbabagong ito ay kakaiba, ibang-iba sa mga naimbestigahan na nila noon at nahulog sa malalim na pag-iisip si Korakami. Samantala, sa isang eskinita, may hawak na litrato ng kanilang target ang isang grupo ng mga magnanakaw at lumalabas na pinasundan sila ni Jun kay Dr. Anoki. Biglang nagreklamo ang isa sa kanila ng gutom, kaya bumili ng hapunan ang kanyang kaibigan para sa grupo. Pagbalik niya, nakita niyang madilim ang eskinita. Ang nakakakilabot na tanawin ay ang mga binata na nakahandusay at puno ng dugo, na may kalahating demonyong figure na dumadaloy sa itaas, na siyang ikinatakot niya ng husto. Naglakad si Chikiro sa mga kalye upang subukang kontaken si Kim Ari, nag-aalala sa kalagayan ni Anoki. Tiningnan ni Kim Ari ang mga labi sa laboratorio, ngunit sinusubukan pa ring tiyakin kay Chikiro na magiging maayos si Anoki, pagkatapos ay ibinaba ang telepono. Sa pader ng isang mataas na gusali, tumalon ang lalaking nakasalamin pababa at nag-anyong kalahating demonyo, at mabilis na umalis. Hinahanap din ng mga magnanakaw na inupahan niya sa lungsod ang kinaroroonan ni Anoki. Tinawagan ni Chikiro si Kim Ari upang sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang panaginip na may kaugnayan sa pagkasawi ni Anoki, ngunit sa tingin niya ay katawa-tawa ito. Dumating si Jun sa eskinita kung saan pinaslang ang mga magnanakaw. Nang makita ito, nagalit siya. Sa panaginip ni Chikiro, nakaupo siya sa harap ng lilang hardin ng bulaklak ng nasirang bahay. Naalala ang kakilakilabot na bangungot na iyon, napahawak siya sa kanyang ulo nang walang magawa, nais niyang iligtas si Dr. Anoki. Pagkatapos ay naalala ni Chikiro ang mga salita ni Anoki, kaya't nagpa siya siyang hanapin at kausapin ito kahit ano paman. Kinabukasan, tinawagan ni Kim Ari si Anoki at tiniyak niya rito na ligtas siya bago ibinaba ang telepono. Sa likod ni Anoki, pinalibutan siya ng mga tulisan na ipinadala ni Jun. Iniulat ni Haru ang sitwasyon kay Jun at tinanong kung ano ang gagawin sa mga pinaslang na Anoki. Sinabi ni Jun na siya mismo ang bahala dito, pagkatapos ay agad na lumipad patungo sa kung saan natagpuan si Anoki. Samantala, gusto ni Anoki na makatakas mula sa mga tulisan, dahil nararamdaman niyang malapit na siyang magbagong anyo muli. Binalaan niya ang mga nakapaligid sa kanya na umalis at hindi sila naniwala sa kanya at patuloy na hinaharangan ang kanyang daan, hinihintay si Jun. Bigla, nagpakita si Chikiro sa likod ng grupo. Matagal na niyang hinahanap si Anoki at sinabihan ni Anoki si Chikiro na lumayo sa kanya. May nakita ang mga tulisan sa kanilang daan at sinubukang sumugod, ngunit maayos na nakaiwas si Chikiro. Habang papalapit na si Chikiro at si Anoki ay nagbabagong anyo sa kanyang anyong Beastman, walang nagawa si Anoki kundi tumalon sa dagat at maglaho kasama ng agos. Nataranta si Chikiro na tumakbo upang alamin ngunit nawala na niya ito sa paningin. Nang malungkot siyang bumalik sa simbahan, nagtanong si Shuka tungkol sa kinaroroonan ni Anoki. Bigla, isiniwalat ng reporter na si Isha na natagpuan na niya ang traidor at ipinakita ang isang larawan ng ampunan.
Lumabas na lumaki doon sina Anoki at Jun at dating sumampang maging magkapatid. Tumutol si Chikiro dahil ang larawang iyon lamang ay hindi makapagpapatunay na si Anoki ay isang traidor. Ngunit tinutulan ni Isha na ang ampunan ay itinatag ng Evil Science Institute. Bagamat may magandang imahe ang lugar sa publiko, marami itong ilegal na operasyon na isinasagawa at ang lugar ay kabilang sa chaos. Matigas ang ulong ayaw maniwala ni Chikiro na si Anoki ay isang traidor. Kaya ipinakita ni Isha ng isang larawan ni Direktor Grumman, na ama rin ni Yori, na nakatayo sa tabi niya. Nang bumalik si Chikiro sa laboratorio upang hanapin si Kim Ari, isiniwalat niya na si Anoki ay naglabas ng impormasyon. Ngunit ang ginawa niya ay protektahan ang mga bata sa ampunan malapit sa tore, kasama na si Kim Ari mismo, na lumaki sa ampunan na Hakari. Lumalabas na sila ni Anoki ay parehong mga batang nakatakas bilang mga nabigong eksperimento. Kahit ngayon, di naranas pa rin ni Anoki ang epekto nito at wala na siyang gaanong oras. Pumunta si Chikiro sa sirang bahay at nakatingin siya sa hardin ng bulaklak nang bigla siyang tinawag ni Yori mula sa likuran. Nang banggitin ni Chikiro ang pangalan nito, sandaling natigilan si Yori bago ginunita ang mga nakaraang alaala. Nakaramdam ng pagkakasala si Chikiro dahil hindi niya matandaan ang mga alaalang iyon. Kahit ang pangalan nito ay alam niya lamang dahil nabanggit ito ng iba. Ipinagtapat ni Chikiro kay Yori na pakiramdam niya ay wala siyang magawa dahil malapit na siyang mawala muli sa isang taong mahalaga sa kanya. Nang marinig ito, sinabi niya na matutulungan niya si Chikiro. Nakakapagtaka para sa kanya na kapag malapit sa kanya, lahat ng pagnanais na lumaban ay nawawala. Sa ibang lugar, naghahanap ng impormasyon tungkol kay Anoki ang mga tulisan para kay Jun. Narinig ito ni Inspector Core Akami, kasama sina Katsu at Sabaki. Lumapit siya at ginamit ang kanyang matigas na ekspresyon upang kumuha ng impormasyon mula sa tulisan. Sa isang tulay, sa wakas ay natagpuan na ni Jun si Anoki ayon sa kanyang nais. Gusto niyang bumalik si Anoki sa asosasyon at dahil alam niyang wala na siyang masyadong oras, tumanggi na lamang si Anoki. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang gumawa si Jun ng mga ganitong kasamaan. Bigla, nagsimulang magbagong anyo si Anoki. Nagmakaawa siya kay Jun na tapusin siya para hindi niya mapinsala ang sinuman. Nang makita ang sakit ng kanyang kaibigan, nagninit-nit si Jun at naghanda na tapusin siya. Hindi inaasahan, nagpakita si Chikiro sa kanyang kalahating demonyong anyo upang harangan ang pag-atake ni Jun. Ngunit nawala ng kontrol si Anoki at tuluyang nagbagong anyo sa kanyang anyong halimaw na tao. Sa kabilang banda, dumating ang grupo ni Katsu sa tagwan ng mga tulisan upang magtanong tungkol kay Jun. Napansin ni Katsu na si Haru ang pinuno ng grupong ito, kaya mahirap makakuha ng impormasyon. Si Anoki, nawalan ng kontrol, ay sumugod kay Chikiro. Lumipad si Jun para tumulong, ngunit napalipad siya dahil sa atake ni Anoki. Naalala ni Chikiro noong tinuruan siya ni Yori na kontrolin ang Mahika. Sinubukan niyang ituon ang kanyang enerhiya sa target sa harap niya, na nagpatamba kay Anoki, ngunit kasabay nito, hindi makontrol ni Chikiro ang nakakatakot na kapangyarihang iyon. Binalaan siya ni Jun na kung magpapatuloy siya, ang kanyang katawan ay mapipinsala ng napakalakas na puwersa. Bigla, ang enerhiyang iyon ay nasipsip pabalik sa katawan ni Chikiro at tuluyan siyang nawalan ng kontrol. Hindi namamalayan, sinubukan ng kanyang katawan na palakasin ang kapangyarihan nito. Nagulat si Jun nang makilala ang kapangyarihang ito at na si Chikiro ang Crimson Lotus King. Nang mapagtanto na nawawalan ng kontrol si Chikiro, nabawi ni Anoki ang kontrol sa kanyang katawan at pinatumba si Chikiro, pagkatapos ay lumipad patungo sa kanya upang pigilan siya. Nang makita ang kakilakilabot na sitwasyon, sinundan siya ni Jun. Napansin ng inspector at ni Haru ang liwanag sa kalangitan at kinilala ito ni Haru bilang aura ni Jun at tumakbo upang hanapin siya. Nang dumating si Jun, natuklasan niya na si Anoki, na hindi pa ganap na nagbago, ay nahihirapang pigilan si Chikiro. Alam ni Jun na isinasapanganib ni Anoki ang kanyang buhay upang iligtas si Chikiro. Sinubukan niyang tumulong ngunit siya ay itinulak pabalik ng harang ni Anoki. Sa pagtatangka ni Anoki nagisingin si Chikiro, sa paniniwalang kaya niya itong gawin. Nang mabawi ni Chikiro ang kontrol, sabay na natunaw si Anoki, naiwan ang isang batong dugo at isang lawa ng dugo. Tumalikod si Jun, tahimik na umiiyak para sa kanyang nawawalang kapatid.
Nakaluhod lamang si Chikiro sa kawalan ng pag-asa sa lawa ng dugo, iniisip kung tunay ba niyang magagawa ang sinabi ni Anoki. Sa kabilang panig, sa tuktok ng isang mataas na gusali, hawak ni Jun ang isang bouquet ng mga rosas. Naalala niya ang eksena kung saan isinakripisyo ni Anoki ang kanyang sarili para kay Chikiro. Galit na binitiwan ni Jun ang rosas at pinanood siya ni Yori mula sa likuran, na nawawala sa pag-iisip. Nang pareho silang bumalik sa punong himpilan ng Chaos, ipinagdiriwang ng lalaking may tato na may kasuklam-suklam na mukha ang matagumpay na pagpuksa sa isang tagapagdala ng heroic bloodline. Nakatayo ang matandang si Grumman na nakatalikod sa kanila at sinabi niya na ang pangalawang malaking Great Unconsciousness ay malapit nang mangyari. Iminungkahi ni Jun na pabilisin ang pagpuksa sa mga nagdadala ng heroic bloodline upang maiwasan silang makaabala. Ang bagong recruit na si Haru sa tabi niya ay sabik na sabik sa misyon. Bini-brainwash ni Grumman ang utak ng kanyang anak na babae upang tulungan siya. Nang lumabas sila sa pasilyo, tinanong ni Haru ang tungkol sa unang target. Nabulag ng kanyang puot sa pagkawala ng kanyang sinumpaang kapatid, determinado si Jun na ang unang aalisin ay si Chikiro. Gayun din, upang maiwasan ang personal na damdamin ni Yori na masira ang misyon, hindi siya isinama ni Jun dito. Mula sa malayo, mahiyang lumapit si Yori at umupo sa tabi ni Chikiro. Pagkatapos ng ilang segundo ng pagkailang, ipinahayag ni Yori kung gaano siya kasaya na makita siya. Nagtaka si Chikiro kung bakit palagi siyang panatag tuwing pumupunta siya rito. Inihayag niya na pumunta siya rito para magsabi ng isang bagay. Iniharap niya sa isang teapot ang lasang ginagawa ng kanyang ina. Nang banggitin ni Yori ang kanyang ina, biglang naalala ni Chikiro ang sinabi nito noon na kasalanan ng kanyang ina ang lahat. Gusto talaga niyang malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang ina. Dahil hindi na niya ito maitago, inihayag ni Yori na ang pangalan ng kanyang ina ay Mitsuki, na dating kasamahan ng kanyang ama na si Grumman. Lumalabas na magkasama sila noon sa lugar na ito. Ang kanyang ina at ang ama ni Yori ay nagsagawa ng isang eksperimento na nabigo, na nagdala sa ina ni Chikiro sa ibang mundo. Habang nawala ng braso si Grumman sa mga nakaraang taon, dahil sa kanyang obsesyon sa ina ni Chikiro, pinabayaan ni Grumman ang kanyang anak na babae, sinusubukang buksan muli ang gate sa ibang dimensyon. Pinagbawalan pa nga niya itong makita si Chikiro. Para kay Grumman, si Yori ay isa lamang tagapagdala ng heroic bloodline na nagsasagawa ng mga misyon para sa kanya, hindi itinuturing na anak niya. Matapos niyang ibahagi ito, nakaramdam din ng ginhawa si Chikiro nang malaman ang katotohanan. Sa simbahan ng Maldives, naalala niya ang bawat mahalagang pangalan sa kanyang isipan. Bigla, isang pangitain ng pagkasawi ni Katsu ang nagpakita sa harap ni Chikiro. Alam niyang ito ay isang masamang senyales, kaya agad na nagmadali si Chikiro papunta sa bahay ng kanyang kaibigan. Ngunit nakalabas na si Katsu at siya ay nakasakay sa racing bike ni Sabaki. Napansin ni Sabaki na may kainahinalang sumusunod sa kanila at sina Jun at Haru pala iyon, kaya dinala niya si Katsu sa ibang lugar, at iniiwasan sila. Dinala niya ito sa isang rooftop para masiyahan sa tanawin, pagkatapos ay sa isang restaurant para kumain. Sa kanyang panig, hindi naabutan ni Chikiro ang kanyang kaibigan at nag-alala. Pumunta siya sa sirang bahay para hanapin si Yori. Hindi alam ni Katsu at Sabaki na sinusundan sila ni Jun at Haru at nagtataka si Haru kung bakit hindi na lang nila agad inalis si Katsu. Ipinaliwanag ni Jun na si Sabaki ay miyembro rin ng Guardian Council, kaya kailangan din niya itong tapusin para maiwasan ang panghihimasok. Nasa malapit si Jun at nakita ang intervention ni Chikiro ay nagalit. Nabulag ng puot sa pagkawala ng kanyang sinumpaang kapatid, nawalan siya ng pasensya at nagpas siyang tapusin ang buong grupo ni Chikiro dito at inutusan niya si Haru na labanan si Sabaki. Habang nag-uusap ang grupo ni Chikiro, biglang sumugod si Jun at kinuha si Katsu at mabilis ding sinunggaban ni Haru si Sabaki. Dumating si Chikiro upang makita si Katsu tulad ng sa kanyang panaginip, na nakasabit mula sa isang puno na may mga matang walang kaluluwa. Binuhusan ni Jun ng asin ang sugat sa pamamagitan ng dahan-daang pagtusok kay Katsu gamit ang kanyang mga galame. Galit na galit, tinamaan ni Chikiro ang mga pulang galame ni Jun ng buong lakas. Nag-aalala para sa kanyang kaibigan, paulit-ulit na natamba si Chikiro. Bigla, binanggit ni Jun ang pangalan ni Anoki at galit na galit siya dahil isinakripisyo ni Anoki ang kanyang sarili para kay Chikiro.
Nang makuha ni Jun ang kalamangan at naghahandang tapusin si Chikiro, biglang nagpakita ang mga pana mula sa kung saan upang harangan ang kanyang pag-atake. Dumating si Yuri upang protektahan si Chikiro. Nang makitang hindi kanais-nais ang sitwasyon, tumakas siya. Sa panig ni Sabaki, ang laban ay pantay na matindi. Pinatumba siya ni Sabaki at malapit na siyang tapusin nang may isang figure na dumating, hinawakan si Haro, at lumipad palayo. Niyakap ni Chikiro ang kanyang kaibigang si Katso, inaalo ito. Pinagtibay ni Yuri sa kanilang tabi na pinili niyang tulungan siya. Alam ni Chikiro na wala na siyang babalikan, kaya inanyayahan niya itong sumali sa kanyang koponan. Sa malalim na pulang hamog ng lungsod, tinawag ng grupo ni Chikiro ang reporter na si Ishan. Biglang lumabas ang mga miyembro ng Guardian Council mula sa hamog. Sa sandaling magkita sila, ang kapaligiran ay labis na tensyonado, makapal na may amoy ng pulbura. Inihayag ni Chikiro na tinawag niya ang lahat ng nandito para pag-usapan ang kooperasyon. Siyempre, hindi ito ikinababahala ng babaeng si Sabaki, ngunit ang kanyang mga walang pag-iisip na kilos ay hindi maaaring baliwalain ng mga miyembro ng konseho. Ang babaeng blonde, si Jillian mula sa pangkat ng Guardian, ay kinutya ang grupo ni Shuka bilang mga panatiko. Hindi nagpatalo si Shuka, at sumagot na ang Guardian Council ay malinaw na may responsibilidad na protektahan ang bansa. Gayunpaman, pinapas lang nila ang mga hindi sumusunod sa mga mithiin ng organisasyon. Nang makita ang lumalalang sitwasyon, si Katso ay nagbagong anyo, handang makipaglaban kasama si Shuka. Ngunit isang babae ang humakbang pasulong upang mamagitan. Ipinaalala rin ni Chikiro sa lahat na mayroon siyang paraan upang iligtas ang mundo nang hindi sinisira ang Tokyo. Ang mga Guardian at maging ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay hindi lubos na naniwala sa kanya. Tiningnan ni Chikiro si Yuri nang may nagtitiwala na mga mata, naniniwalang tiyak na mayroon siyang solusyon. Iniisip ng lahat sa paligid na naakit siya ng chaos kaya ipinaliwanag ni na Chikiro at Katso na ang buhay ni Katso ay nailigtas ni Yuri mula sa bingit ng kasawian. Maging si Chikiro noong una ay nais ng sumuko at tanggapin ang kapalaran. Hindi niya mailigtas si Katso, ngunit dahil sa kanyang paghihikayat, napagtanto niyang maaaring baguhin ang kapalaran. Gayunpaman, nanatiling nagdududa si Shuka, na nag-aalok lamang ng dalawang pagpipilian, sirain ang Tokyo or hayaang malipol ang heroic bloodline. Sa kanyang pagmamadali, yumuko si Chikiro, nagmamakaawa para sa tulong ng lahat. Parehong sina Katso at Sabaki, kasama ang ilang miyembro ng Guardian Council, ay pumanig sa kanya. Dalawa mula sa konseho, sina Jillian at Saguro, ay nangakong tutuparan ang kanilang mga responsibilidad, ngunit nais nilang sundin ang kanilang sariling landas, kaya't umalis muna sila at nagpasya rin si Inspector Korakami na sumali sa layuning ito. Nang mag-inuman ang inspector at ang reporter, nagpahayag ng pagdududa si Ishan sa desisyon nito. Naniniwala siyang ang isang tulad ni Chikiro, na pumas lang sa sarili niyang ama upang makamit ang kanyang mga layunin, ay hindi mapagkakatiwalaan. Ngunit nagpa siya si Korakami na magpakita sa kanya ng isang bagay. Sa simbahan, ibinahagi ni Yuri sa lahat na balak ng kanyang ama na magdulot ng pangalawang matinding Great Unconsciousness, kaya nag-import siya ng ilang makinarya. Tungkol sa lokasyon at pinagmulan, hindi niya alam. Malaki ang pagdududa ni Shuka sa pagiging tunay ng kanyang mga salita, ngunit malaki ang tiwala ni na Chikiro at Katso kay Yuri. Sa hardin ng lilang bulaklak, nagpahayag ng pasasalamat si Chikiro sa tulong ni Yuri. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat nito, na nagpapahiya sa kanya na parang isang batang babaeng nakakaranas ng unang pag-ibig. Naniniwala siyang dahil sa kanyang ina kaya patuloy na nagkakaugnay ang kanilang mga kapalaran at nais ni Chikiro na baguhin ang kanyang sariling kapalaran. Binigyan siya ni Yuri ng isang kwaderno, isang sandali ng kanyang ina. Lumalabas na ito ang aklat ng kwento na pinakamamahal niya noong bata pa siya. Ngunit nang mahawakan niya ito, nagpakita ang madilim na mga alaala sa harap ni Chikiro. Nagpakita ang isang pulang dugong espasyo kung saan ang isang figure ay nakahiga sa kalahati sa isang pool ng likido, na nagbabadya ng isang nakakatakot na senyales. Sa sandaling ito sa overpass, yumuko si Chikiro bilang paghingi ng tawad sa konseho ng tagapagbantay. Lubos nila siyang kinamumuhian dahil sa pagtitiwala sa isang kaaway at pagdudulot ng pagkawala ng isang mahalagang mandirigma ng kanilang organisasyon. Kahit paano niya ipaliwanag,
Ayaw na nilang ma-atake muli sa likod. Maging si Sabaki ay kailangang bumalik kasama sina Jillian at Saguro sa organisasyon para sa parusa. Sinubukan ni Chikiro na iharap ang mahiwagang bato na iniwan ni Anoki, ngunit tanging pangungot siya lamang ang natanggap niya mula sa dalawa. Para sa kanila, ang batong iyon ay hindi maaaring baguhin ang kasalukuyang sitwasyon. Ngayon, sa simbahan ng Maldias, sinisisi ng lahat si Chikiro sa pagtitiwala kay Yori. Galit na hinawakan ng reporter na si Ishan ang kanyang kwelyo at humingi ng paliwanag sa nangyari. Nanatili lamang natahimik si Chikiro, hindi makapagsalita. Nang makita siyang ganito, atubiling pinakawalan siya ni Ishan. Hawak na ngayon ni Nurse Kimari ang Spirit Stone na iniwan ni Dr. Anoki at nagpas siyang saliksikin ito mismo upang makahanap ng mga sagot. Hindi na rin pinagkakatiwalaan ni Ishan at Arrow si Chikiro at nagpasya siyang humiwalay at mag-imbestiga ng mag-isa. Dahil nagkalat ang lahat, si Shuka ay tuluyan ng walang magawa. Sa panig ng Evil Corporation, nagsasagawa si Grumman ng mga eksperimento sa mga mamamayan kasama ang kanyang mga siyentipiko. Nakakulong sila sa isang silid anuman ang edad na may kumpol ng kristal na may mataas na enerhiya sa itaas ng kanilang mga ulo. Nang pinindot niya ang buton, isang makinang na pulang ilaw ang sumikat, na ginagawang kakilakilabot na halimaw ang lahat. Sinundan ni Ishan ang mga pahiwatig na iniwan ni Korakami. Pumunta siya sa mga address ng mga lote ng lupa na nakuha ng Evil Corporation. Napagtanto niya na maaaring may itinatagong sikreto ang lugar na ito, kaya naman dali-daling napaslang si Korakami. Balak ni Ishan na mag-imbestiga ng mag-isa, ngunit nais tumulong ni Arrow at sinundan siya ng may tiwala. Sa buong kanilang pagsisiyasat, kahit saan, may palihim na sumusunod sa kanila. Nang marating nila ang isang sangandaan, natuklasan ni Ishan ang stalker na si Chikiro. Galit niyang tinanong kung ano ang balak ng binata. Nauutal si Chikiro, hindi makapagpaliwanag. Nang makita ito, pangungot siya ni Ishan na sinabi na baka napanaginipan niya ang kanyang kasawian. Alam ni Ishan na ginagawa lamang ito ni Chikiro para maibalik ang tiwala ng lahat sa plano niya at ni Yori. Wala siyang tiwala dito at wala siyang balak na makipagtulungan. Bago pa makapagsalita si Chikiro, tumalikod na si Ishan. Sumunod si Arrow at tiniyak na paprotektahan niya ito ng maingat. Sa Evil Corporation, dahil sa muntik ng pagtagas ng impormasyon noong nakaraang pagkakataon, pinag-ibayo ni Grumman ang seguridad. Iminungkahi ni Jun na tapusin muna si Chikiro, ngunit agad na itinuro ni Grumman na walang magagawa si Jun dahil nababalot ng puot ang kanyang mga mata. Nang umalis si Jun dahil sa pagkadismaya kay Harrow, kinausap ni Grumman ang isang malapit na siyentipiko. Nakahinga siya ng maluwag dahil halos magkaalyado ang Guardian Council at ang pangkat ng simbahan laban sa kanya. Nakilala rin niya si Chikiro bilang isang tinak na dapat tanggalin dahil maaaring siya ang maging Crimson Lotus King sa hinaharap. Maingat na sinaliksik ni Kimari ang Spirit Stone ni Anoki sa laboratorio. Samantala, palihim na hinanap ni Katsu si Sabaki upang sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang panaginip na humuhula sa pagkasawi ni Chikiro, na napanaginipan niya si Ishan na nasasawi ng kakilakilabot. Handa siyang tulungan siya bilang isang kaibigan. Sa opisina ni Ishan, sinusuri niya ang history ng tawag ni Korakami at naghahanap ng karagdagang impormasyon. Nang tumingin si Ishan sa tabi niya, nakita niyang nakatulog si Arrow dahil sa pagod. Maingat niya itong tinakpan ng jacket at bigla niyang napansin na ang mga punto sa mapa ay tumutugma sa mga address sa telepono ni Korakami. Tumingin si Ishan sa bintana habang nagmumuni-muni. Napansin niya na si Chikiro ay patuloy pa ring sumusunod na parang linta, kaya't nag-aatubili siyang sumang-ayon na makipagkita dito. Ipinaliwanag ni Chikiro na gusto lang niya itong iligtas, ngunit wala nang pakialam si Ishan ngayon. Wala nang mawawala sa kanya at nagpakasawi ang kanyang pamilya dahil sa utang. Kaya naman palaging kinamumuhian ni Ishan si Chikiro dahil sa pagtanggi niya sa damdamin ng kanyang ama, na pumaslang sa kanya dahil sa takot sa kasawian. Agad na tumutol si Chikiro at ipinahayag niya rito na lagi siyang nakakaramdam ng matinding sakit tuwing naaalala niya ang araw na iyon, hanggang sa puntong hinihiling niya na sana ay nasawi na lang siya kasama ang kanyang ama, ngunit sa kung anong dahilan ay nakaligtas siya. At kahit ngayon, naaalala ang sinabi ni Anoki noon, hindi siya maaaring masawi dahil mayroon siyang misyon na dapat tuparin. Labis na nabalisa si Ishan,
at nagtatanong kung bakit kumikinang pa rin ang mga mata ni Chikiro sa pagnanais na mabuhay kahit na pinagtaksilan siya ng mga kaibigan at kasamahan sa koponan. Dahil halos nawala na ang lahat, nagsimula siyang magduda sa sarili niyang paghatol tungkol sa binata. Kung tinapos ba talaga ni Chikiro ang buhay ng kanyang ama or hindi, dinala siya ni Ishan sa locus yung nakasaad sa aparato ni Kor Akami at sinamahan sila ni Arrow. Dinala niya sila malapit sa isang lugar na may higanteng globo. Ayon sa impormasyon ni Kor Akami, mayroong 7 ganoong globo sa buong lungsod. Ang kanilang layunin ay lumikha ng mga bagong harang. Kaya naman sabik na sabik si Shuka na sirain ang mga harang. Bigla, may narinig na boses mula sa kung saan at mabilis na nag-anyong halimaw si Arrow, hinaranggan ng isang pag-atake na nakatutok kay Ishan. Nang magpakita ang umaatake, agad siyang nakilala ni Ishan. Siya si Carberigi, na tinatawag na Carbo sa madaling salita, isang kilalang pianista. Agad niyang tinawag ang isang babaeng blonde na kayang tamaan si Arrow mula sa malayo. Napagtanto ni Ishan na ito ang pumaslang kay Kor Akami at nag-anyong-anyo si Chikiro at sumugod upang umatake. Bigla, mula sa lupa, ang mga ilusyon ng mga sawi na biktima, ang kanyang ama, si Enoki, si Kor Akami, at marami pang iba ay kumapit sa kanya, na naglubog kay Chikiro sa kawalan ng pag-asa. Nang makita si Chikiro na nakakulong sa spell ni Carberigi, nagpumilit si Ishan na tanggalin siya sa kabila ng patuloy na pag-atake sa kanya ng blonde na babae. Akmang aatake muli si Carberigi nang sumugod si Arrow upang protektahan si Ishan. Sa sandaling ito, nakita niya ang pamilyar na figure ni Tsubasa sa kanya. Pinanood niya itong masawi at nagbago sa galit, sinusubukang sumugod para mag-higanti, ngunit natamba sa atake ni Carberigi. Nang makita si Ishan na tinamaan ng maraming beses ngunit pinoprotektahan pa rin siya, sumigaw si Chikiro kay Surti upang tumulong. Ipinahayag ni Ishan sa kanya na hindi niya matanggap na iwan siya ng kanyang mga magulang. Kaya naman tuwing may mahal siya, gusto niya silang isama. Ngunit hindi naintindihan ni Ishan ang sinabi ng binata. Hindi pinaslang ni Chikiro ang kanyang ama at tinusok ng kanyang ama ang kanyang sarili para mabuhay si Chikiro. Bago masawi, mahinahong nagsindi ng yosi si Ishan at sinabihan siyang mamuhay ng maayos upang makamit ang kanyang mga layunin. Nagmakaawa si Chikiro kay Surti para sa tulong, ngunit ang mga sugat ni Ishan ay hindi na mailigtas. Pumanaw siya sa mga bisig ni Chikiro, naiwan ang isang spirit stone na nagpasigaw sa binatang lalaki sa kawalan ng pag-asa. Sa ibang lugar, si Shuka ay nakikipagkita kay Dolly. Ipinaalala ni Dolly sa kanya na ang chaos ay may kalamangan sa kasalukuyan at kung magpapatuloy ito, ang mundo ay masisira. Sa makatuwid, nagpa siya si Shuka na isagawa ang plano na sirain ang Tokyo sa lalong madaling panahon, kahit na isang heroic seedling na lamang ang matitira. Sa isang concert hall na itinayo sa ilalim ng direksyon ni Grumman, naglakad-lakad siya kasama ang isang manggagawa na nag-iinspeksyon sa lugar, naghahanda para sa pagtatanghal ng music hero na si Carberigi. Natigilan ang manggagawa nang makita siya, pagkatapos ay nakabawi at nagtanong kung bakit gustong gumawa ni Grumman ng isang malaking trapdoor sa ilalim ng sahig ng entablado. Mahiwagang sumagot si Grumman na ang mga paghahandang ito ay para sa paparating na pagtatanghal. Si Carberigi sa entablado ay masayang nagtatanghal, naghahanda para sa seremonya ng libing ng Crimson Lotus King. Sa simbahan ng Maldives, dinala ni Tsubaki si Araki sa grupo ni Chikiro. Sa kasalukuyan, ang dalawang babaeng ito lamang ang naniniwala at tumutulong sa kanya at hindi nila inaasahan na mangyayari ng biglaan ang pagkasawi ni Ishan. Naniniwala si Chikiro na hindi ito ang panahon para sa pagluluksa. Ipinagkatiwala na ng mga nasawi ang lahat ng responsibilidad sa kanila at naniniwala si Chikiro na dapat silang kumilos sa lalong madaling panahon. Sa loob ng simbahan, nakatayo si Dolly sa likod ni Shuka. Nanunuya sila, hindi inaasahan na handang tumulong ang mga miyembro ng Guardian Council. Pinagtibay ni Araki na ito ay sarili niyang subhetibong hangarin at nagmakaawa ngayon si Chikiro kay Dolly para sa tulong dahil kulang sila sa tauhan. Gumamit si Dolly ng mahika upang lumikha ng isang mabituing rehiyon sa itaas ng grupo, ipinapakita sa kanila ang mga posisyon ng harang na lumilikha ng mga makinang nakaayos tulad ng Big Dipper. 6 sa 7 makina ang na-activate at kung matagumpay na makakalikha ang lahat ng mga harang, ang kanilang pagkakataong mabuhay ay halos zero. Sa makatuwid, hinimok ni Chikiro ang lahat na sirain ang huling makinang matatagpuan sa Infinity Theater.
Sinabi ni Shuka na sa wakas ay nakagawa na siya ng isang bagay na disente. Masyadong malupit ang kanyang mga salita tungkol kay Yuri, kaya hindi napigilan ni Sir T ang sarili at malapit ng sumugod, ngunit pinigilan siya ni Chikiro na kumilos ng padalos-dalos. Sa sandaling ito, sa isang lihim na silid-aralan sa ilalim ng lupa, matamang pinagmamasdan ni matandang Grumman ang mga sasakyang nagdadala ng mga kagamitang naglalaman ng nakal-alasong gas. Malapit nang maganap ang pangalawang plano ng malaking koma. Lumingon siya at sinabi sa lahat ang tungkol sa plano gamit si Carberigi bilang trump card. Nang magtanong si Jun tungkol kay Yuri, ipinaalala ni Grumman sa kanya na lumampas na ang kanyang pakinabang sa kanyang buhay. Dahil dito, walang magawang nagtanong si Jun tungkol sa kapalaran ng mga nabigong eksperimento. Nang makitang binabalewala ni Grumman ang mga taong dumanas ng mga labi ng eksperimento tulad niya, nagalit si Jun ngunit binalaan ng tungkod ni Grumman na huwag kumilos ng padalos-dalos. Hinayaan lamang niya si Jun na ipagtanggol ang 6 na posisyon ng makina at ito ang lalong nagpasabog kay Jun. Tuso si Grumman dahil alam niyang magpapakita si Chikiro sa lokasyon ng huling makina at ang puot ni Jun ay sisira lamang sa kanyang plano. Nang maglakad si Jun sa koridor at makita si Yuri, pinuna niya ang kahinaan nito dahil sa pagsira sa kanyang plano na tapusin si Chikiro. Nang makita ni Haru na umalis ang kanyang senior, nagmadali rin siyang sisihin ito. Pinilit niya itong akitin si Chikiro palabas at tiningnan ni Yuri ang nahulog na florera ng bulaklak at pinatibay ang kanyang determinasyon. Kinabukasan, habang naghuhugos ng motorbike si Sub-Aki, nagpakita si Haru mula sa kung saan, binigyan siya ng kaunting katalinuhan, pagkatapos ay nawala. Dinala ni Sub-Aki ang pangalawang malaking plano ni Grumman sa simbahan upang magulat. Natural na pinaghihinalaan ng lahat na ito ay isang patibong at pinayuhan ni Sub-Aki ang lahat na huwag maging padalos-dalos dahil ito ay isang konsyerto na may maraming manunood, kaya maaaring ginagamit sila ng mga taong chaos bilang mga bihag. Pinabulaanan nito ni Shuka, naniniwalang kailangan ang pagsasakripisyo ng mas maraming tao upang makamit ang kanilang layunin. Habang nag-aalangan ang lahat, nagpasya rin si Chikiro na sumali sa planong ito. Ipinaalala niya sa lahat na gumagamit sila ng tunog upang gawing halimaw ang mga tao. Kung mapapaslang nila si Carberigi bago niya tugtugin ang pyesa, mapipigilan ang lahat. Sa kanyang panaginip ng gabing iyon, pinag-isipan niya ang kanyang pinili. Nagpakita sa harap ni Chikiro ang mga imahe ng maraming taong nakahiga sa mga dugo at biglang nagpakita din dito si Dolly, itinuturo na nagbago na siya. Matatag na sinabi ni Chikiro na kung kailangan siyang madungisan ng dugo, gagawin niya ito ayon sa kanyang sariling kagustuhan. Kinabukasan, nakatayo si Jun sa isa sa mga lokasyon ng makina. Biglang dumating si Haru at pinayuhan siyang umalis at sundin ang kanyang sariling desisyon. Ipinaalala sa kanya ni Jun na ang paglabag sa mga utos ay nangangahulugan ng kasawian. Dahil hindi niya mahikayat si Jun, atubiling umalis si Haru upang isagawa ang misyon. Nang gabing iyon sa lugar ng konsyerto, pinagmasdan ng mga tulisan sa ilalim ng pamumuno ni Jun ang sitwasyon. Bigla, nakita nila ang grupo ni Chikiro na nagbabagong anyo at sumusugod patungo sa kanila. Nagpakita si Carberigi sa malapit at bago pa nila maintindihan ang sitwasyon, gumamit siya ng isang spell na nagpabago sa grupo at ginawang mga halimaw. Sumugod ang mga halimaw upang labanan ang grupo ni Chikiro habang si Carberigi ay marahan na pumapasok upang magtanghal ng konsyerto. Habang tumutunog ang piano, unti-unting nawala ng malay ang mga manunood sa bulwagan. Habang naglalaban ang lahat sa labas, halos hindi na napaslang ni Chikiro ang isang halimaw bago sumugod si Haru palabas at itinumba ito. Tumawag si Araki upang payuhan siya, ngunit ang kanyang katapatan kay Jun ay nagpabulag kay Haru. Diretso niyang tinutukan si Chikiro upang umatake, ngunit nang umatake ito, unti-unting naglaho ang figure ni Chikiro, na nagpapakita ng tunay nitong anyo bilang isang spirit beast. Lumalabas na pinaghandaan ni Chikiro si Araki ng maaga, na ginagawang halimaw ang isang halimaw sa kanyang wangis upang linlanggan ang kalaban. Sumugod siya sa auditorium upang tapusin si Carberigi. Bigla, sumugod si Jun upang harangan ang atake. Dahil sa kagustuhang tapusin si Chikiro mismo, nagalit si Carberigi dahil sinira ng isang hindi inanyayahang bisita ang plano. Habang sumugod ang lahat sa auditorium, hindi na may liligtas ang mga bisita.
Lumikha si Carberigi ng harang na humihila sa mga kaluluwa ng lahat ng bisita sa isang lugar, pagkatapos ay lumikha ng isang higanteng halimaw. Hindi pinansin ni Chikiro si Jun at na-atake sa katawan. Naalala niya ang mga salita ni Anoki, hinihikayat ang sarili na kaya niya ito, at naglabas ng napakalaking kapangyarihan na Samaira sa atake ni Jun. Ngayon lang napagtanto ng lahat na si Chikiro ang Crimson Lotus King. Patuloy siyang umaatake, na nag-iwan kay Jun na hindi makatiis. Habang nawawalan ng pag-asa si Jun, biglang nakaramdam si Chikiro ng matinding kirot sa kanyang puso. Sinubukan ni Jun na samantalahin ang pagkakataong tapusin siya nang biglang isang atake mula sa blondeng babae sa tabi ni Carberigi ang tumapos sa buhay ni Jun. Nang makita ito, nabaliw si Haro at sumugod upang ipaghiganti si Jun. Malapit na siyang tapusin ni Carberigi nang biglang sumugod ang figure ni Araki upang tanggapin ang atake para kay Haro. Hindi siya tinigilan ng music hero at laking gulat ng lahat, ang karit ay tumagos kina Haro at Araki, na agad silang napaslang. Galit na galit si Chikiro dahil tinatrato ni Carberigi ang buhay ng tao na parang basura. Isang daluyong ng kapangyarihan ang Samaira sa buong auditorium. Bumalik na ang hari ng Crimson Lotus at sa kabila ng mapang-akit na mga salita ni Carberigi tungkol sa pagpaslang ni Chikiro sa mga inosenteng biktima, nagpakawala ang halimaw ng isang napakalakas na pagsabog kay Chikiro. Ngunit hindi na siya nabibigatan ng ganitong moralidad at isang atake lang mula kay Chikiro ang naghati sa halimaw sa dalawa. Pinanood ni Shuka ang eksenang ito at natawa ng baliw dahil sa paglikha ng isang makapangyarihang hari ng Crimson Lotus. Nagmadali si Chikiro papunta sa kinaroroonan ni Carberigi, ngunit nawala na ito, at tanging mga mapangot siyang salita lamang ang iniwan. Sa panig ni Grumman, dahil nabigo ang plano, nagmakaawa siya sa kanyang anak na si Chiyo para sa tulong. Nang makita ang kanyang ama na ganito, hindi napigilan ni Chiyo at pumayag. Hawak ni Yori ang isang larawan nila ni Chikiro na kuha noong bata pa sila. Tuwang-tuwa siya dahil napigilan niya ang ikalawang baitang na koma at wala nang dahilan para mag-away pa silang dalawa. Pagdating niya sa silid ni matandang Grumman, ipinaalam niya sa kanya na nagsisimula pa lang ang plano. Ipinagkatiwala niya ang misyong ito sa kanyang anak na si Chiyo. Bukod pa rito, pinagalitan niya si Carberigi dahil sa pagsira sa planong pinaghirapan niyang binuo. Tumawa ang baliw na siyentipikong si Drake sa tabi nila at pinayuhan ang dalawa na huwag mag-away. Iminungkahi niya na tapusin si Chikiro, na mariing tinutulan ni Yori, ngunit brainwash siya ni Drake, sinabing pinaslang ni Chikiro sina Jun at Haro at pinaslang ang lahat ng manonood doon. Nang hindi makapaniwala si Yori, itinoon niya ang atensyon nito kay Grumman. Inihayag ng matanda na si Chikiro ang may kagagawan nito at pinatugtog ang video drill na nai-record para makita nito. Sa simbahan ng Maldias, ipinakikita ni Shuka ang kanyang mga nagawa kay Dolly. Pinupuri ng lahat si Chikiro sa pagsira sa Barrier Spirit Stone, ngunit siya mismo ay nakaramdam ng matinding pagkakasala dahil sa pagpaslang sa napakaraming tao. Inalo siya ni Surti, sinabing kasalanan ito ng organisasyon. Nang makita ang lahat na pumupuri kay Chikiro, nagalit si Shuka at lumapit. Inaangkin niya na dahil sa kanyang pagsisikap kaya nasira ang makina, kaya siya lamang ang angkop na kandidato para sa posisyon ng Crimson Lotus King. Tiningnan niya si Dolly nang hindi kumbinsido at nang makitang tahimik na sumang-ayon si Dolly, nalito si Shuka. Sa ospital kung saan nakahandusay sina Araki at Haro, binisita sila ni Chikiro. Iniulat ni Kimari na pareho na silang maayos ang kalagayan. Labis siyang na-curious kung ano ang mangyayari kapag nalaman ni Haro na ang kanyang kaaway ang taong higit na gustong magligtas sa kanya. Pinuri si Surti ng nurse dahil sa pagliligtas sa dalawa sa tamang panahon at lubos na nahiya. Bigla, binanggit ni Kimari na iniwan ni Shuko sina Araki at Haro upang sirain ang makina, ngunit ngayon ay siya na ang may hawak ng lahat ng kredito. Hindi tinanggap ni Chikiro ang kanyang pag-uugali ngunit sinabi lamang na ang bawat isa ay may kanya-kanyang personalidad. Pagbalik sa laboratorio kasama si Kimari, nagpahayag ng pagsisisi si Chikiro sa pagpili ni Jun ng maling landas, na bulag ng puot hanggang sa punto na nagkamali. Ang Spirit Stone ni Jun ay inilagay sa tabi ng kay Enoki ayon sa nais niya. Sa panig ni Grumman, sinundan niya ang kanyang anak na babae sa kanyang laboratorio. Nagulat siya na muling itinayo ni Chiyo ang dating lugar ng lumang bahay kung saan sila dating nakatira ni Mitsuki.
Pinaandar ni Chiyo ang aparato at isiniwalat sa kanya na kahit na nawasak na ang mga Spirit Stone, kung ang enerhiya ng natitirang isa ay nakatuon sa aparato, pilit nitong bubuksan ang pintuan patungo sa ibang mundo. Binalaan siya ni Chiyo na ang paggawa nito ay magpapahina sa enerhiya ng Tokyo at sisira sa lungsod, ngunit hindi siya nakinig. Ang mahalaga kay Grumman ay malapit na siyang magsama-samang muli kay Mitsuki, kaya hinimok niya ang kanyang anak na babae na paganahin ang aparato. Sa simbahan ng Maldias, galit na galit ngayon si Shuka dahil naaga ni Chikiro ang kanyang atensyon bago kay Dolly. Hindi siya kumbinsido at naniniwala na siya lamang ang maaaring maging Crimson Lotus King. Pagkatapos ay biglang napagtanto ni Shuka na tanging ang huling nakaligtas lamang ang makakakuha ng titulong iyon. Kaya sinimulang isipin ni Shuka na tapusin si Chikiro at ang kanyang grupo upang angkinan ang titulong Crimson Lotus King. Biglang binuksan ni Carberigi ang pinto mula sa likuran kasabay ng isang mapangot siyang tawa. Sumigaw siya na nadungisan ang mga iniisip ni Shuka. Sumiklab ang apoy sa paligid nila, sinunog ang buong simbahan hanggang maging abo. Natamba si Shuka, nanlalaki ang mga mata sa takot na nakatitig kay Dolly at lumubog ang figure ni Dolly sa apoy. Sa kabilang banda, pinilit ni Grumman si Yuri na panoorin si Chikiro na pinapaslang ang kanyang mga kasamahan sa koponan at lahat ng mga manunood na naging halimaw. Hindi siya naniwala, ngunit ang katotohanan ay nasa harap niya mismo. Bani-brainwash ni Grumman ang utak niya na hindi na si Chikiro ang taong kilala niya noon. Hinikayat niya itong iligtas si Chikiro at ibalik ito sa dati niyang anyo. Sa nasunog na mga guho ng simbahan ng Maldias, natagpuan ng grupo ni Chikiro ang Spirit Stone ni Shuka. Nahulaan ng lahat na ang Chaos ang may gawa nito at biglang nagpakita si Dolly sa harap ng grupo mula sa kung saan. Nang makita siya ni Katsu na may ibang ekspresyon, nagtanong kung wala ba siyang nararamdamang kalungkutan sa pagkasawi ni Shuka. Iniling niya lamang ang kanyang ulo sa pagkalito, na iniwan itong walang magawa. Ipinaalam ni Dolly sa lahat na ang Chaos ay malapit ng magdala ng buong Tokyo sa ibang mundo. Ito ang nagtulak sa grupo ni Chikiro na mag-isip-isip na maaaring ito ang kabayaran ni Grumman para sa pagsubok ng isang ritual. Nagpasya si Dolly na hayaan ang lahat na pumili ng kanilang sariling kapalaran. Nang bumalik si Chikiro sa lumang bahay, nakatayo si Sir T sa likod ng isang puno at pinagmamasdan ang lahat. Si Yuri, gaya ng hinulaan, ay pumunta sa lugar na ito dala ang tsaang tinimplahan niya mismo. Dahil hindi ito nagbago, labis siyang natuwa. Ikinwento ni Yuri sa kanya ang tungkol sa kanyang nakita matapos siyang maging Crimson Lotus King, na pinaslang ni Chikiro ang lahat sa auditorium. Ngunit kinumpirma ni Chikiro na totoo ang kanyang sinabi. Nagulat siya at tinanong niya ito at inihayag ni Chikiro na ginawa ni Carberigi ang mga manunood na isang higanteng halimaw at napilitan siyang gawin ito upang sirain ang huling makina. Labis itong ikinagulat ni Yuri at sinabi niya na naging iba na siya kaysa dati. Labis na nag-aalala si Yuri dahil kung ipagpapatuloy niya ang paggamit ng kapangyarihang iyon, malapit nang masawi si Chikiro. Ayaw ni Yuri na mangyari ito at niyakap niya ito at pinayuhan siyang kalimutan ang lahat kasama niya upang makatakas sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanila. Ngunit nagpasya pa rin si Chikiro na tahakin ang landas ng pagpaslang. Dapat niyang ipagpatuloy ang kagustuhan ni Anoki at ng mga yumao na. Nang makitang hindi siya nito mahikayat, siya ay nataranta, nawalan ng kagustuhan at nagbagong anyo upang sumugod at iligtas siya. Biglang sumugod si Sir T mula sa likod ng puno at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang mahigpit na igapos si Yuri, na pumipigil sa kanya na kumilos ng padalos-dalos. Matagal nang hinintay ni Sir T ang araw na ito. Sinabi niya na mula nang makilala si Yuri, ganap na nagbago si Chikiro. Si Yuri ang nag-alis ng atensyon ni Chikiro mula sa kanyang orihinal na layunin. Tungkulin ni Sir T na protektahan si Chikiro. Kaya sa kabila ng kanyang mga utos, determinado siyang tapusin si Yuri. Hindi inaasahan, isang talim ng dugo ang tumagos kay Sir T, dahilan upang mabitawan niya ang nakabibighaning si Yuri. Natawag lamang ni Sir T ang pangalan ni Chikiro bago ito tuluyang pumanaw. Hindi makapaniwala si Chikiro at tinanong si Yuri. Nang makita ang desperadong ekspresyon nito, hindi niya maipaliwanag at agad na lumipad palayo at hindi niya maintindihan kung bakit nangyari iyon. Sa panig ni Grumman, hinimok niya si Chiyo na buhayin ang makina. Lahat ng mga Spirit Stone sa paligid ng lungsod ay na-activate,
dahilan para tuluyang gumuho ang punong himpilan ng gusali ng Evil. Sa lugar nito, ang bahay na itinayo ni Chiyo ay tumataas kasama ng mga bato at sabik na inaabangan ito ni na Drake at Carberigi. Minamasdan ni Chikiro ang lahat mula sa malayo at nang dumating ang kanyang grupo upang magtanong tungkol sa kinaroroonan ni Sir T, ang ekspresyon ni Chikiro ay nagsasabi sa kanila ng lahat. Nagpakita si Dolly sa sandaling ito, sinasabi sa grupo na ang pinagmulan ng gate ay nagmumula sa isang aparato sa loob ng tumataas na bahay na iyon. Nagbagong anyo sina Chikiro at ang kanyang grupo, determinadong lumipad doon at lutasin ang lahat. Sa sandaling ito, unti-unting nagiging mga durog na bato ang Tokyo. Lahat ay hinihila pataas patungo sa gate sa kalangitan. Tumawa ng baliw si Grumman, tinatawag ang pangalan ni Mitsuki. Natuwa siya sa pag-asang muling makasama ito at kasabay nito, lumipad ang grupo ni Chikiro patungo sa kanila upang pigilan ang kanyang plano. Nanginag ang mga mata ni Chikiro nang makita niya si Carberigi na tumutugtog ng piano sa itaas. Gusto ni Katsu na manatili at tulungan si Chikiro na tapusin siya, ngunit iginiit ni Chikiro na ituloy na lang ito ng lahat sa kanya. Gusto pa sanang magsalita ni Katsu, ngunit pinutol siya ni Kimari at ipinaalala niya sa lahat na kung hindi sila magmadali, masisira ang Tokyo. Kaya naman, dapat ituloy ng lahat ang pagsira sa makina sa itaas. Nang umalis ang lahat, hinarap ni Chikiro si Kimari at sumumpa siya na hindi siya masasawi dito dahil gusto pa rin niyang makita muli ang isang tao at natuwa si Carberigi sa kanya. Nagpatugtog siya ng mga awiting panlibing habang ang espasyo sa paligid nila ay pumipilipit at ipinatawag ni Carberigi ang higanteng dragon na ahas. Nagpakawala ang dragon ng isang sinag ng mapaghiganting enerhiya ng espiritu. Ang mga sigaw ng mga kaluluwang naging halimaw ay umalangaw sa lahat ng dako at hindi nag-atubiling sirain ni Chikiro ang pag-atake. Isiniwalat ni Carberigi na ang hari ng Crimson Lotus ay ipinanganak mula sa sakripisyo ng hindi mabilang na mga kaluluwang napinsala. Sa makatuwid, si Chikiro ang sanhi ng kasawian ng lahat. Ngunit iba na siya ngayon, hindi na siya humihingi ng kapatawaran, kundi siya mismo ang magdadala ng lahat ng sumpa. Sa wakas ay naging seryoso si Carberigi at itinapon ang kanyang piano at determinado siyang angkinan ang kaluluwa ng hari ng Crimson Lotus. Sa kabilang panig, nakita ng grupo ni Katsu ang bahay na naglalaman ng aparatong lumilikha ng gate. Nagpakita si Dolly sa likuran nila, na nagsasabing kapag nawasak na ang lugar na iyon, matatapos na ang lahat. Pagkatapos ay naglaho siya na parang wala itong kinalaman sa kanya. Susugod na sana si Katsu para sirain ito nang biglang magpakita ang isang malaking bilang ng mga halimaw. Tinawag ni Sabaki ang kanyang spirit beast para labanan ang mga halimaw at patuloy niyang tinatalo ang marami sa kanila, dahilan para manood sina Katsu at Kimari ng may paghanga. Samantala, nilalabanan ni Chikiro ang halimaw ng buong lakas. Hindi makapasok ang kanyang mga side attack sa matibay na baluti ng halimaw. Nang makita ito, sinamantala ni Chikiro ang sandaling umatake ang halimaw. Sumugod siya patungo sa tiyan ng halimaw kung saan walang baluti at tumagos sa isang atake. Ginamit ni Chikiro ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang sirain ang halimaw. Sa kasamaang palad, ang karit ng blonde na babae sa tabi ni Carberigi ay tumagos sa kanya, dahilan para mawalan ng balanse at matamba si Chikiro. Sa kanyang panaginip, ang buong katawan ni Chikiro ay nababalot ng dugo. Umalangaw ang boses ni Dolly at nakaupo siya sa isang trono na napapalibutan ng lahat ng ilusyon ni Chikiro mula noon. Inihayag niya na ang lahat ng mga ilusyong iyon ay ang kanyang mga nakabaong alaala. Paulit-ulit na ginagampanan ni Chikiro ang mga dulang nilikha ng tadhana. Ang mga ilusyong iyon ay nilayon upang pigilan siyang ulitin ang mga pagkakamali. Dahil dito, naunawaan ni Chikiro na isa lamang siyang puppet na humihingi ng kapatawaran sa bawat dula ngunit paulit-ulit na lang ang mga pagkabigo. Gusto ni Chikiro na baguhin ang katapusan at tinanong niya si Dolly kung may ibang paraan. Mahiwagang sinabi ni Dolly na depende ito kay Chikiro mismo. Sa kabilang banda, ang grupo ni Katsu ay napapalibutan ng mga halimaw. Hinimok ni Katsu si Kimari na ituloy at sirain ang makina habang siya at si Sabaki ay maiiwan upang pigilan ang mga halimaw. Nang umalis si Kimari, inamin ni Katsu na napakasaya niyang makasama si Sabaki, na ikinamula ni Sabaki at nangako siyang paprotektahan siya nito. Sa bahay sa bangin, gumamit si Grumman ng mga salita upang i-brainwash ang utak ni Chiyo para maalis ang grupo ni Katsu.
Binalaan siya nito na kung aalis ito, mag-aaberya ang makina, ngunit ang mahalaga lang sa kanya ay ang muling pagsasama kay Mitsuki. Hindi na makapagpigil si Chiyo at itinuro na ginagamit lamang siya ni Grumman. Alam niyang wala itong ibang mahal kundi ang kanyang sarili. Hindi siya kailanman mamahalin ni Mitsuki at gusto lang niyang bumalik sa kanyang pamilya. Napagtanto mismo ni Chiyo na nilikha siya ni Grumman na pinagsasama ang DNA nito sa DNA ni Mitsuki. Bigla, pumasok si Kim Ari sa isang sulok ng bahay. Nagalit si Grumman sa mga sinabi ni Chiyo at binuksan niya ang isang pinto at nagmamadaling pumasok sa isang silid. Ngayon, tiningnan ni Chiyo si Kim Ari nang may paghamak, tinawag siyang isang depekto. Simula pagkabata sa ampunan, hindi kailanman nagustuhan ni Chiyo si Kim Ari. Malapit nang lumaban si Kim Ari nang biglang masakit siyang matamba ng malakas na atake ni Chiyo. Ayaw talagang tapusin ni Chiyo ang misyon ni Grumman at gusto lang niyang makita kung ano ang gagawin nito tungkol dito. Sa mundo ng panaginip ni Chikiro, muling tiningnan niya ang mga ilusyon. Gusto ni Chikiro na tuparin ang kagustuhan ng lahat ng mga yumao. Hindi rin nila sinunod ang nakatakdang kapalaran, ngunit palaging may sariling landas sa paligid niya. Ang mga nagsakripisyo ng kanilang mga sarili ay biglang nagpakita isa-isa. Hinihikayat ng lahat si Chikiro na magpatuloy sa buhay at kahit ang kanyang ama ay naroon. Kaya't sumabog siya ng may kapangyarihan, sumugod mula sa mga guho diretso sa tiyan ng halimaw, tinamaan ito hanggang sa hindi na ito makatiis, unti-unting nilamon ang tarangkahan patungo sa kabilang mundo.